Ate, nasaan ba talaga si Ancient Immortal Guching? Ilang araw na tayong naghahanap. Talaga bang kailangan natin siyang hanapin? Kailangan talaga natin siyang hanapin. Kapag nakita ko lang siya, makakabuti ako. At magiging pinakamagaling na babaeng general ng digmaan sa Royal City. Ate, may tubig doon. Buti na lang. Ilang araw na tayong umaakyat ng bundok, maliligo muna tayo. Mukhang tama ang sinabi ng guro. Hindi na dapat mag-practice pa. Bakit may naririnig akong boses ng babae? Sino? Hindi ko sinasadya. Bastos ka, naglakas loob ka pang maniktik sa babaeng naliligo. Dudukutin ko ang mga mata mo. Makinig kayo sa paliwanag ko. Talagang hindi ko sinasadya. Tinitingnan mo pa rin. Umalis ka na. Bakit hindi ito katulad ng inaakala ko? Maaari ko bang itanong, dito ba ang tirahan ni Guching Immortal? Bakit ang bilis ninyong nakahabol? Si Tang Fenglin, ang God of War ng Royal City, humihingi na maging disipulo ni Guking Immortal. Hindi kami tumatanggap ng mga disipulo rito. Bumalik na lang kayo. Ikaw pala ang bastos na iyon. Hindi mo ako maluloko sa boses na iyan. Ikaw na naman ang bastos na iyon. Ngayon ang katapusan mo. Magandang ate, huwag ka nang magalit. Sabi mo, ang ganda-ganda mo, ang ganda ng katawan mo, bakit hindi mo hayaang humanga ako? Naghahanap ka ng kamatayan. Miss, ang cute mo kapag galit ka. Kahit na kumpara sa aking guro, medyo kulang pa, pero maituturing mo ng mataas na kalidad. Walang hiya? Golden Flower Technique. Ikaw si Guching Immortal? Tama? Hindi ako nagsisinungaling sa mga magagandang babae. Ako si Guching Immortal. Si Tang Fenglin, ang Goddess of War ng Royal City, humihiling kay Guching Immortal na tanggapin ako bilang disipulo. Hindi ako tumatanggap ng mga disipulo. Bumalik na. Alang kayo. Immortal. Long Yuyang, napakalaki ng tapang mo. Naglakas loob kang magpanggap na ako. Guro. Aray! Guro, ang totoo, masyado silang nakakainis. Wala akong pagpipilian. Hindi ba dahil sumilip ka habang naliligo sila? Nagsuka ka na naman ba ng dugo? Anak, 15 taon na ang lumipas. May mga bagay na dapat mo nang malaman. Noong taon na iyon, nawasak ang inyong pamilya ni Long para ugatin ng lubusan. Winakwak ng masasamang tao ang iyong 3 kaluluwa at 7 espiritu. Nakaalis na ang masasamang tao nang dumating ako at nakita kitang naghihingalo. Dahil sa kritikal na sitwasyon, ginawa ng iyong guro ang lahat ng makakaya niya at 3 kaluluwa lamang ang naibalik ko. Ngunit ang iyong 7 espiritu ay nagkawatak-watak na. Ngayon 3 buwan na lang ang itatagal mo. Guro, ako 3 buwan na lang ang itatagal ko? Kaya pinagbawalan kitang mag-aral dahil ang patuloy na pagsasanay ay makakasira sa iyong esensya. Pero hindi ka nakinig sa akin. Maaari ka sanang mabuhay ng 10 taon, pero ngayon 3 buwan na lang ang nalalabi sa iyong buhay. Ito? Kung gayon, anong gagawin ko, guro? Hindi ko pa naipaghihiganti ang aking mga magulang. Kailangan mo munang mabuhay ngayon para maipaghiganti mo ang iyong mga magulang. Mag-ayos ka na ngayon?
Bumaba ka sa bundok at hanapin mo ang iyong 7 espiritu. Paanong hahanapin ang 7 espiritu? Ang iyong 7 espiritu ay tiyak na nasa loob ng katawan ng 7 babae. At ang 7 babaeng ito, ang bawat isa ay hindi ordinaryong tao. Kapag nahanap mo sila at nakipagsanayan ka sa kanila, makakatulong ito na maibalik ang iyong 7 espiritu. Sa ganoong paraan, natural na malulutas ang panganib sa iyong buhay. 7 babae? At kailangan pa ng pagsasanay? Sa malawak na dagat ng mga tao, saan ko sila hahanapin? Ang taong may isang espiritu mo ay tiyak na may birthmark na parang apoy. Ano naman ang silbi niyan? Hindi naman pwedeng hanapin ko ang bawat isa. At hubaran sila para hanapin ang birthmark, hindi ba? Ayon sa nararamdaman ko, malapit sa Bell Group sa lungsod ng Qing, may bakas ng iyong presensya. Sa totoo lang, tingin ko mas maganda pa rin kung... Huwag ka nang magreklamo. Aking anak, sana ay magawa mong guluhin ang payapang tubig na ito at maisakatuparan ang misyon ng paghihiganti. Tigil, tigil. Huminto ka. Huwag kang lumapit. Huwag kayong lumapit. Takbo. Hindi ba't kaya mong tumakbo? Nagkakamali ba ako ng nakikita? Pagbaba ko pa lang ng bundok, may ganito na agad kagandang pangyayari. Sinabi kong, aksidente lang ang lahat ng ito? Maniniwala ka ba? Hindi ako naniniwala sa iyo. Kuya, pasensya na? May gagawin pa. Ako, aalis na ako. Pakiusap, iligtas mo ako. Pilit nila akong pinagsasamantalahan? Kung ayaw mong masaktan, lumayas ka. Nariyan. Kung ganyan ang sinasabi mo, hindi na ako aalis. Ano? Gusto mo bang... Umalis ka, tumabi ka. Tama? Gusto ko ngang maghanap ng kamatayan. Pero wala kayong kakayahan. Madali lang maghanap ng kamatayan. Sige, patayin niyo siya. Kayong ilang basura lang. Gusto niyo akong saktan? Masyado mo namang pinapataas ang sarili mo. Ginoo, ang galing mo talaga. Umalis ka na. Mula ngayon, lumayo ka sa kanya. Huwag kitang makita ulit. Bakit mo ako pinapalayo sa kanya? May utang siya sa amin. Babayaran mo ba? Mali ako ng tinulungan. Malinaw na pinagsamantalahan mo ako sa pera at paulit-ulit mo pa akong sinasaktan. Wala ka bang hiya? Wala akong hiya. Gusto ko ng pera. Wala akong pakialam sa utang ninyo. Pero kung mang-aapi ka pa ulit sa kanya, puputulin ko ang iyong mga kamay at paa. Umalis ka. Sige, aalis na. Hintayin niyo lang ako. Pogi, ang galing mo makipaglaban. Kaya, gusto kitang kunin na personal kong tanod, ha? Iyong uri na nagbibigay ng proteksiyong 24 na oras. Aalagaan mo ang lahat ng kailangan ko. Hindi maaari, magandang binibini. Kailangan ko pang humanap ng tao. Ganoon na lang. Basta pumayag kang protektahan ako, tutulungan kitang hanapin ang taong iyon. Sa hindi ko alam na lugar na ito, kung matutulungan niya ako, magiging mas madali ang paghahanap ko. Sige na nga. Ako si Mi Bailey. Hindi ko pa alam kung ano ang pangalan mo. Ako si Long Yuyang. Ang pangalan mo, parang napaka-secure pakinggan. Mi Bailey. Kailan mo ako tutulungan na hanapin ang tao? Huwag kang magmadali. Niligtas mo ako. Hindi ba dapat? May ibigay ako sa iyo bilang pasasalamat? Pasasalamat? Ano ang balak mong ibigay? Ito, para sa iyo. Susi ng villa. Bibigyan mo ako ng villa. Bakit? Ayaw mo ba? Gusto ko. Siyempre gusto ko. Itong villa, mas maganda kaysa sa kubo ko. Napakaraming kwarto. Pwede nang tumira rito si Master. Puro magagandang babae. Anong ginagawa mo rito? Kahit na itong bahay na ito ay regalo ko sa iyo, pero ako rin ang bumili nito, ha? Nakatira ako rito. May problema ba?
Mukhang wala namang problema. At saka, kung titira tayo ng magkasama, mas madali mo akong maproteksyonan, di ba? Kung may bayad ang pagprotekta sa'yo, sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Maliligo muna ako. Huwag mong kalimutang ipasok ang mga bagahe ko. Maliligo lang. Hindi ako manyak. Hindi ako manyak, si? Master ang nagsugo sa akin para hanapin siya. Ibig sabihin, sa katawan niya, posibleng may birthmark. Pero ang manilip habang naliligo ang iba, medyo nakakakilabot talaga. Ay, hindi pwede. Kung hindi ko sasamantalahin habang naliligo siya, kailan pa ako magkakaroon ng pagkakataon? Hindi ko naman siya pwedeng utusan na hubarin ang lahat ng damit niya para ipakita sa akin, di ba? Kailangan kong mahanap silang 7. Para makaganti ako? Kung hindi, tatagal na lang ako ng 3 buwan. Bastos ka. Nagawa mo pang manilip habang naliligo ako. Na naghahanap lang ako ng isang bagay. Naghahanap? Kung magsisinungaling ka man, humanap ka naman ng mas matinong dahilan. Ang hinahanap mo, nandito sa katawan ko? Posibleng nasa iyo nga talaga. Kuya, kung mandilin lang ka man, galingan mo naman. Mag-isip ka ng mas maayos na palusot. Mi Bailey, lumabas ka rito. Gnamia. Ginagamit mo ang pera ng pamilya Kao para tustusan ang manliligaw mo. Sa tingin ko, ayaw mo nang mamalagi sa Chingcheng. Kao Beyuan, bakit ikaw? Ang utang mo ay sa 4 na dakilang pamilya, ang pamilya Kao. Natural. Pumunta ako rito para maningil ng utang. Tauhan mo si Zhao Yin? Hindi pa ako nakakasingil sa inyo para sa 10 milyong kinuha ninyo? Tapos maniningil kayo? At ilang beses pa ninyo akong sinaktan. Kaya pala, ikaw pala ang totoong utak sa likod nito? Sinaktan? Gaano kalaki ang pananakit? Huwag mong sabihin na napakasama ako dahil naglakas loob kang hawakan ng negosyo ng 4 na dakilang pamilya at sinaktan mo pa ang aso ko. Dapat inasahan mo na darating ang araw na ito. Normal na kompetisyon lang iyon. Nawalan kayo ng merkado dahil mahina kayo. Nang hindi na kayo makalaro, gumamit kayo ng maruruming taktika. Nakakahiya. Ang kawalang hiyaan ay normal din na kompetisyon. Kung hindi mo babayaran ng 100 beses ang utang mo ngayon, ibebenta kita para maging babaeng bayaran. At ipababalik mo ang pera. Iyan ay pagpapataas ng presyo. Mahirap ba ang maging babaeng bayaran? O, pwede namang ganito. Sumama ka sa akin, hindi mo na kailangang bayaran ng pera. At maaari ko pang payagan ang 4 na dakilang pamilya. Napalampasin ka. Nanaginip ka. Ayaw mong tanggapin ang mabuting alok, kaya tatanggapin mo ang parusa. Parusa? Parusahan. Sige, saktan mo na. Huwag kayong gumalaw. Gusto mong magpakabayani? Pinapayuhan kitang humanap ng ibang lugar. Baka ikapahamak mo pa yan. Dahil lang sa gusto mo ang katawan niya, gumagamit kayo ng maruruming taktika. Habang nandito ako si Long Yuyang, walang sinuman sa inyo ang makakapanakit sa kanya. Haharapin ko ito. Aayusin ko ito. Ako si Long Yuyang. Boss, itong asong ito ang bumatok sa akin. Patayin ko na lang siya. Madaldal ka. May karapatan ka bang magsalita? Patayin mo siya. Sino? Ang nagsabing isa akong sugarol kanina. Lumuhod ka. Pinapayuhan kitang huwag mo akong saktan. Kung hindi, kapatatawarin ng tatay ko. Nagtatangka ka pa rin takutin ako? Ngayon, sinasaktan kita. Ako ang tatay mo. Sige na. Tawagin mo akong tatay at pakinggan ko. Tay, Ang sarap. Kaya mong gumawa ng ganoong karaming masasamang bagay malinaw na hindi ka tinuruan ng mabuti ng tatay mo. Halika. Tawagan mo ang tatay mo para kausapin. Anya ako ng personal. tay, may nanakit sa akin. Dali, sagipin mo ako. Humanda ka sa akin. Hoy! Ang anak mo ay nagloko ngayon at nakatagpo ng matigas na kalaban. Pinapayuhan kitang mas mabuti kung makakarating ka sa loob ng 5 minuto. Kung mahuli ka ng 1 segundo, sasampalin ko siya ng 1. Kung ayaw mong maging bugbog sarado ang anak mo ngayon, mas mabuti kung huwag kang mail late. Si Mr. Kao ay isa sa mga pamilya Chingcheng. Ang pamilya Kao, parehong, ekonomiya, militar ay maaaring durugin ang sinumang pamilya. Comfortable ba? Nangangahas kang kalabanin si Mr. Kao.
Sa tingin ko gusto mo nang mamatay. Tama. Ang pamilya namin ay may daan-daang tauhan na 6 na baitang pataas. Mayroon kaming mga master level bodyguard. Ang ate ko pa ay isang likas na master na bihira sa loob ng 100 taon. Nangahas kang sampalin ako, kapag dumating sila, patay ka na. Ikaw. Long Yuyang. Ang pamilya Kao na iyan ay talagang mahirap kalabanin? Baka magtago muna tayo? Huwag kang mag-alala. Itong mga wala silang kuwentang ito. Kahit dagdagan mo pa ng apoy, hindi sapat para masunog sila. Ang mga taong nangangahas na sumalungat sa pamilya, Kao ay hindi nabubuhay ng isang araw. Ngayon ang huling araw mo. Tatay, sa wakas dumating ka na. Bilis, tulungan mo akong turuan siya ng leksyon. Ikaw ba ang pumalo sa anak ko? Ginoong Kao, huminahon po kayo. Hindi ba tungkol lang ito sa utang? Babayaran ko talaga ang pera na ito. Bukod pa rito, babayaran ko ang lahat nang nawala ayon sa presyo. Umalis ka! Sino ka ba sa tingin mo? Ang mukha ng pamilyang Kao? Kaya mo ba itong bayaran? Paano mo? Makausap ng ganyan ang isang babae, pero may lakas pa ng loob kang banggitin ang dignidad? Napakawalang kwenta naman. Huwag kang magsalita. Huwag kang mag-alala hanggat nandito ako. Kahit pakunin niya ang pinakamakapangyarihan sa mundo, paluluhurin ko siya at magmamakaawa para sa tawad. Ikaw, sino ka naman sa tingin mo? Paano ka naglakas loob na magsalita ng walang galang dito? Huwag mo munang alalahanin kung sino ako. Gusto kong alisin mo ang lahat ng utang ni Mi Bailey. At sa loob ng 1 araw, bayaran siya ng doble sa halaga ng utang bilang kabayaran at sa hinaharap, huwag mo na siyang guguluhin. Sa buong Wangcheng, wala pang naglakas loob na kausapin ang pamilyang Kao ng ganito. Nagpapahanap ka ng kamatayan. Ang tinatawag na 4 na malalaking pamilya, lahat ba sila ay walang pinag-aralan na katulad mo? Oo. Ang pamilyang Kao mo, ginagamit lang ang pangalan ng 4 na malalaking pamilya upang mag-aksaya at manloko dito. Dito ako nakatayo ngayon. Tingnan natin kung ano ang kaya ng pamilyang Kao mo. Nangiinsulto ka pa sa pamilyang Kao. Nanhua. Nang iinsulto sa pamilyang Kao. Hindi ka aabot sa umaga ng buhay. Kung inaapi mo ang pamilya Kao, hindi ka aabutan ng umaga. Matagal na pala tayong nag-uusap, pero ang pamilya Kao isa sa 4 na pangunahing pamilya. Umaasa lang sa isang babae para magpakitang gilas dito. Hindi ka ba nahihiya? Si Nanhua ay anak ng pamilya Kao. Natural lang na ipagtanggol niya ang pamilya Kao. Ang kakapalan mo ng mukha, talagang wala nang tatalo sa iyo. Ang pagsasabi ng ganyang bagay na ipinapakita ang iyong anak na babae, sinabi mo pa ng napakabanal. Mangmang, kung luluhod ka ngayon at tatawagin mo akong ama, baka palayain ka pa namin. Bilisan mo. Lumuhod ka na. Tumahimik ka na nga. Kayo ang mga mangmang o hindi. Kayo ay putik sa ilalim ng balon, marumi at mabaho. Tama. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang kapalit ng paggalit sa pamilya Kao. Bugbugin siya. Bugbugin siya. Kao Nanhua, sa ganyang kagalingan mo sa martial arts, payag ka bang tumulong sa pamilya Kao sa kanilang masasamang gawain? Sino ka ba para manghimasok sa mga usapin ng pamilya Kao? Nanhua. Ano pang hinihintay mo? Tapusin mo siya. Naku, siya pala ang hinahanap ko. Sandali. Huwag na kayong mag-away. Ama, mas mataas ang lakas niya sa akin. Ilang beses kaming naglaban, pero nagpigil siya. Ang mga tao ng Kao, paano natin kukunin ang ambisyon ng iba at sisirain ang ating sariling karangalan? Ang pamilya Kao ninyo mismo ang walang kakayahan? Kaya sa sarili ninyong anak kayo nagagalit. Bata, inaakala mo bang dahil nanalo ka ng ilang ulit, pwede mo nang utusan ng pamilya Kao? Kung ganoon, ipapakita ko sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa para malaman mo kung anong klase akong nilalang. Nanhua, ayaw ko nang marinig kahit isang salita mula sa bibig niya. Kumilos ka na. Hindi kaya. Hindi kaya ano? Pati ba ang salita ko ay hindi mo nasusundin? Ate,
Ano pa ang ikinababahala mo? Ginangkaw, turuan mo siya ng leksyon. Ama, ayaw ko. Gusto mo bang ang pamilya Kao maging kahiya-hiya sa buong lungsod ng hari? Ano pa ang ikinababahala mo? Kumilos ka na! May lason. Ito ang natatanging lason ng pamilya Kao. Kahit maliit lang ang malanghap, mamanhid ang paghinga mo at mamamatay ka. Gusto ko talagang damhin ang hirap mo bago ka mamatay. Ang lason na ito, kayang-kaya ko itong gamutin sa loob lang ng 1 minuto. Nagpapanggap ka. Tingnan natin kung gaano katagal ka pa magpapanggap. Lumaki ako sa kabundukan? Anong klaseng herbal medicine pa ba ang hindi ko nakain? Matagal na akong immune sa lahat ng lason. Immune sa lahat ng lason? Nahuwa, ano pa ang hinihintay mo? Sige, Pero, anong pero? Paulit-ulit kang nagdadalawang isip. Nakalimutan mo na ba ang karangalan ng pamilya Kao? Ano pa ang hinihintay mo? Ang sugat mo, natulungan na kitang gamutin. Wala nang sino man ang pipilit sa iyo na gawin ang ayaw mong gawin. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Siya ang magiging babae ko mula ngayon. Ikaw. Ikaw. ano ba yung pinagsasabi mo? Napakawalang galang. Walang sino man ang nangahas na maging ganyan kalabis sa harap ng aming pamilya Kao at naglakas loob ka pang insultuhin ang anak ko sa harap ko. Anong klaseng pananalita yan? Ako ay napakahusay. Bakit ito naging insulto? Babae ko na siya. Kung ganon. Ganyan ba hindi normal? Ikaw, Sumobra ka na. Dahil naglakas loob kang galitin. ang Kami, pamilya Kao. nakita hahayaang manatili sa mundong ito. Sige, sugurin ninyo siya. Tatay, Paanong nangyari iyon? Ang mga nakatagong sandata ng pamilya Kao hindi pa kailanman natalo. Sabi-sabi, ang 4 na malalaking pamilya sa Royal City. Ang kanilang atake ay napakababa ang uri. Lagi na lang nagnanakaw ng atake. Talagang walang hiya. Sabi ng tatay ko, ang mga nananalo lang ang may karapatang magsalita. Kaya para makamit ang tagumpay, kailangan nating huwag maging mapili. Anong kalokohang panuntunan yan? Huwag mo akong kausapin ng matagal. Dahil natalo na. Kailangan mong tanggapin. Ikaw. Hindi pa natatalo ang pamilya Kao at hindi rin kami matatalo ngayon. Ang pamilyang Kao ay hindi kailanman natalo. Hindi rin kami matatalo ngayon. Hintayin mo lang. Hintayin ko. Ang bathala ng digma? Mayroon akong isang napakahirap na problema at kailangan ko ang agarang tulong ng bathala ng digma. Sige, hihintayin ko. Kapag hindi ka na makalaban, tatawag ka na ng tulong. Iyan ba ang tinuro sa iyo ng anak mo? O ikaw ang nagturo sa kanya? huwag ka nang magpatawa. Mas mabuti pang alalahanin mo ang sarili mong kaligtasan. Nag-aalala ka ba sa akin? Huwag kang mag-alala. Kahit sinong bathala ng digma pa yan, hindi nila ako mapapatay. Ang babaeng bathala ng digma ng kaharian, siya ang pinakamataas na antas ng kapangyarihang panlaban. Ang kabuuang lakas ng lahat ng mandirigma sa kaharian ay hindi aabot sa 10% ng kanya. Talaga? Ganyan ba kahina ang mga lalaki sa kaharian nyo? Bakit walang lalaking bathala ng digma? Mali ang tina-target mo. Aba, napakamayabang. Napakayabang. Magmayabang ka lang bago ka mamatay. Nagmamayabang. Pagdating ng bathala ng digma, wala ka ng pag-asa. Huwag kang mainis, tatay. Wala akong Tatay, pakialam kung sino man yang bathala ng digma. Sino mang dumating ay babalatan ko. Kung dalawa, pareho silang papatayin ko. Tingnan ko nga kung sino ang ganyan katapang magsalita. Bathala ng digma, sa wakas dumating ka na. Dumating ka na. Sino ba ang walang takot na ito na nangangahas maging ganyan kayabang sa loob ng kaharian? Bakit siya? Ginang digmaan, nandito na kayo. Sino ba itong napakawalang hiya, nangangahas na maging hambog dito sa kapital?
Ako! Ang babaeng ginangdigmaan ng kapital, si Tang Fenglin. Isang pagpupugay sa kataas-taasang diwata Guqing. Ginang digmaan, itong bastos na taong ito, bakit mo siya binibigyan ng galang? Ano ba kayo, pamilya Kao? Nangangahas kayong makipag-usap ng ganyan sa kataas-taasang diwata? Kataas-taasang diwata. Lumuhod. Tama. Siya ang sikat na kataas-taasang diwata Guqing. Nangahas kayong pamilya Kao na galitin ang kataas-taasang diwata. Wawasakin ko kayo, pamilya Kao. Ah, hindi. Hindi. O ginang digmaan, ako'y humihingi ng paumanhin. Hindi ko siya nabigyan ng karampatang respeto. Hindi ko nakilala ang kataas-taasang diwata Guqing. Pero tanda ko, ang kataas-taasang diwata Guqing ay babae. Hindi ba? Kayo ba ay nagdududa sa ginang digmaang ito? Hindi po. Pakiusap, ginang digmaan, maging mapagpatawad po kayo. Patawarin niyo ang pamilya Kao, patawarin niyo ang pamilya Kao. Mali ang inyong niluluhuran. Kung kayo ba'y mabubuhay, ay nakasalalay sa pasya ng kataas-taasang diwata. Kataas-taasang diwata. Mahal na kataas-taasang diwata. Mahal na kataas-taasang diwata, patawad. Mahal na Iligtas niyo ang pamilya kataas-taasang Kao. diwata. Iligtas Iligtas niyo ang niyo pamilya ang Kao. pamilya Kao. Tama na. Sa totoo lang, hindi ko naman itinataguyod ang karahasan. Pwede kitang patawarin, syempre. Salamat kataas-taasang diwata, salamat. Hindi pa ako tapos magsalita. Kung gusto mong patawarin kita, maaari. Pero kailangan mong pumayag sa isang kondisyon. Kung gusto mong mabuhay, nasa sa iyo kung paano mo ito pipiliin. Mahal na kataas-taasang diwata, mag-utos na po kayo. Simula ngayon, gusto kong putulin mo ang lahat ng pakikipag-ugnayan kay Kaunan Hua. Ano? Ano? Nag-aalangan ka pa ba? Kung ganoon, patayin na natin siya. Wag. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon. Kaya ano ang kondisyon para patawarin kami ng bathala? Gusto ko na pagkatapos nito ang gagawin mo. Ay base na sa sarili mong kagustuhan. Pinatawad na kayo ng bathala. Hindi pa ba kayo magpapasalamat sa bathala? Salamat po, Bathala. Maraming salamat po, bathala. Sige na, tumayo na kayo. Hindi pa kayo aalis? Hoy, ikaw! Ang babaeng ito ay salot? Hindi pa ako tapos magsalita. Bakit ka nagdesisyon para sa akin? Bakit hindi ka pa umaalis? Anong ginagawa mo rito? Ako po si Tang Fenglin, ang babaeng mandirigma ng Royal City yumuyukod sa inyo, bathala. Nakikiusap po akong tanggapin niyo ako bilang inyong disipulo. Hay nako, sinabi ko na ngang hindi ako tumatanggap ng disipulo. Umalis ka na. Kung tatanggapin niyo po ako bilang disipulo, ako po ay susunod sa inyo nang walang pag-aalinlangan sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay po ba? Talaga bang kahit ano? Kahit anong bagay po. Wala talaga akong oras para tumanggap ng disipulo ngayon. Kung hindi ka pa aalis, magagalit na ako. Huwag po kayong magalit, bathala. Aalis na lang po ako. Umalis ka na. Paalam. Umalis na ba sila? Pinalayas ko na sila lahat. Hindi nakapagtataka na ikaw ang bodyguard na gusto ko? Talagang may kakayahan ka. Inay ko, bakit bumalik na naman siya? Bakit ka bumalik? Mula ngayon, dito na ako titira. Ano? Anong iniisip mo? Hindi. Sino ka ba sa akala mo? Sa tingin mo ba, basta sinabi mong titira ka rito, pwede na? Nanhuwa, baka mas. Dahil pwede akong kumilos ayon sa gusto ko. Gusto ko nang tumira dito ngayon. Binili ko ang bahay na ito. Anong karapatan mong sabihin na titira ka rito? Bibigyan kita ng 3 segundo, lumayas ka agad sa bahay ko. Wala akong pakialam kung kaninong bahay ito. Mula ngayon, si Long Yuyang ang masusunod. Yuyang, papayagan mo ba akong tumira rito? Yuyang, wala akong pakialam. Paalisin mo siya. Tayong dalawa lang ang pwedeng tumira sa bahay na ito. Bukod pa rito, gusto niya tayong patayin kanina. Tapos ngayon gusto niyang tumira rito. Siguradong masama ang intensyon niya. Teka, may tatanungin ako sa iyo. Bakit bigla mong pinili na tumira rito? Ano ba talaga ang plano mo?
Naglaban na tayo? Mas malakas ka kaysa sa akin. At ang isang war goddess na tulad ni Tang Fenglin, ginawa ka ring guro niya. Hindi ko talaga palalampasin ang pagkakataong makasama ka. Gusto kong maging #1 war goddess. Kung ganoon, sige, maligayang pagdating. Nakuha mo ba ang mga bagahe mo? Long Yuyang! Bibigyan kita ng 100,000 piso? Umalis ka na agad sa bahay ko. Sabi ni Yuyang, ako ang babae niya. Ikaw na ahas. Talagang walang hiya ka. Sinong tinatawag mong ahas? Ikaw, wala kang kahihiyan. Sino ang tinatawag mong ahas? Ikaw ang tinutukoy ko. Wala kang hiya. Ako. Huwag kayong mag-away, mag-usap tayo ng maayos. Uyang, tingnan mo nga. Talaga bang plano mong patirahin ang isang ganyang marahas dito? Inuutusan kita bilang amo. Palabasin mo siya kaagad. Belly, alam kong masasaktan ka sa gagawin ko, pero kailangan ko siyang patirahin dito. Long Uyang, ito ang bahay na binili ko para sa iyo. Pinatira mo siya rito? Makatarungan ba ito sa akin? Long Uyang, mali ang pagkakilala ko sa iyo? Salamat at pinayagan mo akong tumira rito. Hindi na kita bibiguin pa sa hinaharap. Ay, sige na nga, dahil sinabi kong gawin mo ang gusto mo. Tumira ka na rito. Sinabi mong, ako ang babae mo. Ano ang ibig sabihin yan? Pag-uusapan natin iyan mamaya. Kailangan kong hanapin ka agad si Mibeli, Aish. Long Yuyang, walang hiya ka. Naglalambingan ka pa sa harap ko sa ibang babae. Sabihin mo, kung siya ay mapagpalit ng gusto, ikaw rin ba? Tingnan mo, napaganda ng katawan. Pag-aralan natin yan ng mas malalim, mga kasama. Formal akong magpakilala. Ako si Hooligan A, ang A ng ABCD. Siya naman si Hooligan B, ang B ng FBL. Sa gabing ito, tiyak na pasasayahin ka namin. Kung ikukumpara kayo sa kaniya, kayo ay parang mga walang silbi. Umalis na kayo dyan. Tigil. Hindi iyan tama. Tingnan mo. Kung hindi mo pa nasubukan, paano mo malalaman kung mahina ba o malakas? Huwag kang masyadong magmadali. Nanakit pa. Kuya, maanghang pala itong munting paminta. Sige, salpukan. Tulong. Huwag kang umalis. Saklolo. May tao ba dyan? Kung maglakas loob pa kayong galawin siya, pagsisisihan ninyong ipinanganak pa kayo. Umalis kayo. Umalis na kayo? Sa wakas, nagdesisyon ka nang hanapin ako. Bakit ka uminom ng ganyan karami? Hindi ako masaya. Hindi masaya, pero hindi ka pa rin dapat uminom ng ganyan karami. Halika na, ihahatid na kita sa bahay. Hindi ko pa nauubos ang alak ko. Huwag mo nang inumin. Sabihin mo, bakit mo dinala ang babaeng iyon sa bahay? Nagkagusto ka ba sa kanya? Sandali, makinig ka muna sa akin. Makinig ka muna sa akin. Ang dahilan kung bakit ko siya pinatira sa bahay ay dahil siya ang posibleng makapagligtas sa buhay ko. Ano? Kung ganoon, ibig mong sabihin, at siya ang taong hinahanap mo? Nauunawaan ko na hindi na ako magtatagal pa sa mundo. Maaaring siya ang magpapatuloy ng aking buhay. Gusto mo ba talagang mamatay na ako agad? Siyempre, hindi. Gusto ko rin na humaba pa ang buhay mo. Napakaswerte niya. Napakahalaga niya sa'yo. Mahalaga ka rin sa akin. Kung hindi, bakit ko iuwi ang isang taong kasing bigat ng patay na baboy? Oh, sige. Iniinsulto mo na mabigat ako? Hindi. Kung ganoon, maging masunurin ka na simula ngayon. Huwag kang magpapalabas ng ugali sa bahay. Maaari ba? Sige, alam ko na. Amoy alak ka. Tara na, umuwi na at maligo. Noong nakaraan, muntik ko nang makita kung may nunal ba siya. Nakakainis at sinira iyon ng pamilyang Kao. Sa pagkakataong, ito, titingnan kong mabuti. At syempre, magpapalakas din ang aming damdamin.
Anong ginagawa mo? Naninilip ka ba ng naliligo? Wala akong ginawa, hindi ko sinasadya. Nakasangkot ka na't lahat tapos sasabihin mong wala. At saka, mayroon bang hindi sinasadya sa mga ganyang bagay? Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Mas mabuti pang ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Ito, naku. Tara na. Kaya nga, ako ang hinahanap mong tao. Pero bakit mo ako hinahanap? Ang bagay na yan hindi kayang ipaliwanag sa isa o dalawang salita. Sa madaling salita, ikaw ang makakapagligtas sa akin Hindi tayo magkakilala. Paano mo na sigurado na ako ang hinahanap mo? dahil ang markang apoy sa dibdib mo. Markang apoy? Oo, kailangan kong hanapin ang 7 babae na may markang apoy sa katawan. Pito? Hindi naman siguro pwedeng laging ka na lang maninilip ng naliligo, di ba? Ano pa bang magagawa ko? Gabi na. Ano ang pinag-uusapan ninyo dito? Ano ang pinag-uusapan ninyo dito? Uyang. Umuwi ka na at magpahinga. Kailangan mo pa akong samahan sa pagsasanay bukas. Tara. Pagsasanay? Uyang. Gusto mo, ngayong gabi, makipag-usap sa kwarto ko? Tara. Ano? Sinasabi mo bang ang tatay ko ay si Long Yuyang? Nasugatan ng malubha at nasa bingit na ng kamatayan. Sinasabi mo bang nagkaroon ng internal injury ang tatay ko dahil kay Long Yuyang at nasa bingit na ng kamatayan? Yuyang, ang tindi mo namang makasakit ha? Nagdulot ka pa ng internal injury? Imposible. Isa rin siyang martial artist at ang suntok ko ay hindi kailanman magdudulot ng internal injury. Hindi ito ang oras para pagtalunan iyan. Kailangan kong iligtas ang tatay ko agad-agad. Yuyang, sumama ka sa akin. Sandali lang. Baka panibagong pakanana. Naman ito ng tatay mo? Hindi. Gagamitin niya ang negosyo para kontrolin ako. Pero hindi niya isasakripisyo ang buhay niya, di ba? Sige na nga. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi siya mapapahamak. Iyan ang matandang Ginoo ng pamilyang Cao, isa sa 4 na dakilang pamilya ng Wang Cheng. Kung palpak ang paggamot mo, kaya mo bang panagutan? Anong oras na ba ngayon? Ang lakas ng matandang Ginoong Cao ay napakawalang tatag at magmamasahe ka pa muna? Manalig ka sa akin? Ito ang pinakamabilis na paraan para sa agarang paggaling? Bitawan mo. Wala nang oras. Umalis ka dyan. Tigre na marka? Sino kayo? Kaunan Hua. Kaunan Hua. Senyorita Cao. Hayop na mapanlait. Kung naantala mo ang oras ng pagligtas sa aking ama, sisiguraduhin kong hindi ka mamamatay ng mapayapa. Umalis ka. Ama. Yuyang, halika tingnan mo. Senyorita Cao, ako ang punong internist ng Wang Cheng. Ako lang ang makakapagligtas sa buhay ng matandang Ginoo. Ang doktor na tulad mo, mas masahol pa sa isang intern. Sino ka para magsalita ng ganyan? Wala akong kinalaman. Kung gayon, bakit ka nag-iingay dito? Naantala mo ang pagliligtas ko sa matandang Ginoo. Kung may mangyaring masama, kaya mo bang panagutan? Umalis. Si Cao Qiang ay napunta sa kamay mo. Siguradong mamatay na siya. Tumahimik. Tagapamahalawang. Bakit ka nandito? Nandito ka na pala, senyorita. Hayaan mong ipakilala kita. Ang doktor na ito ay mula sa Wang Cheng, ang punong internist. Naparito siya ngayon upang gamutin ang sakit ng matandang Ginoo. Long Yuyang, hayop ka, saktong hinahanap kita para singilin. Sinaktan mo ng husto ang aking amo. Ngayon sinumpa mo pa siyang mamatay. Ngayon, sisiguraduhin kong papatayin kita. Ngayon, kailangan kitang tapusin. Tatapusin ako? Tama, hindi ako natatakot sabihin sa iyo. Ang 100 Grandmaster ng pamilyang Cao ay nagtitipon na sa ibaba ngayon. Kung lalaki ka talaga, dali, bumaba ka at harapin ang kamatayan mo. Katiwalang Wang. Huwag mong saktan si Yuyang. Bini-bini, ang nakahiga riyan sa higaan ay ang iyong ama. Bakit mo kakampihan ang isang taong labas? Ang tanga na tapat. Hindi mo man lang inimbestigahan kung sino ang salarin. Tapos pinapunta mo ang lahat ng puwersa ng pamilyang Cao sa kapahamakan. Kung sakaling mawasak ang pamilyang Cao, kaya mo bang panagutan yan? Ano ang ibig mong sabihin diyan? Tatanungin kita pagkatapos umalis ni Cao Qiang sa bahay namin.
May nakita pa ba siyang ibang tao? Diretso umuwi ang aming pinuno. Nang araw na iyon, wala siyang nakitang sinuman. Kung gayon, ang salarin ay nasa pamilyang Kao. May traidor sa loob ng inyong pamilya. Anong ibig mong sabihin? Ikaw, linawin mo nga. Sa tingin ang iyong ama ay may pinsala sa panloob na organo. Mukhang dulot ng puwersa mula sa labas. Pero sa katunayan, ito ay sanhi ng pagbaliktad ng totoo niyang enerhiya na nagdulot ng pagbara sa panloob na organo. Tungkol naman sa biglaang pag-atake ng puwersang labas. Iyon ay talagang magkaiba. Ang ibig mong sabihin, nilason ang aking ama? Nagsasabi ka ng kalokohan. Huwag mong isipin na dahil sa mahusay kang magsalita, malilinlang mo kami. Lahat ng tao rito. Kung ganoon, pupwede kang manatili rito at magpatuloy sa walang kabuluhang pagtatalo. Kung pinalampas mo ang pinakamahusay na pagkakataon sa pagliligtas. Kabilang ka rin sa mga salarin na pumatay kay Kao Qiang. Ako. Wang Butler, huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, hindi mapapahamak ang matandang Ginoo. Mabuti. Gumamit na ako ng special medicine para pigilan ang internal bleeding ng matandang Ginoo. Napakagaling. Sa ginagawa mo, mapapahamak mo lang siya. Ang ginagawa mo ay ikamamatay lang niya. Tay. Ginang, ayos lang po ba kayo? Umalis kayo. Huwag niyong gambalain ang panggagamot ko. Umalis. Sinabi ko na sa inyo, si Kao Qiang ay nalason. Ang sapilitang pagpapatigil mo ng dugo ay nagdulot ng pag-iipon ng lason. Nagkaroon na siya ng internal bleeding. Ang babaeng doktor kanina, minamasahe ang kaniyang mga binti. Iyon ay para palabasin ang lason upang hindi ito mag-ipon. Wala kang alam. Wang Guanjia, paiyakin mo siyang umalis ngayon. Huwag niyong gambalain ang panggagamot ko. Sige po, paiyakan ko na siyang umalis ngayon. Ginang Kao? Kung gusto mo pa, buhay pa rin ang tatay mo. Paiyakin mo ang dalawang hangal na ito na umalis. Bakit hindi pa kayo umaalis? Bini-bini. Umalis. Sige po. Doktor, tara na. Ginoong Long. Pumasok ka. Tay, gising ka na sa wakas. May gustong manakit sa akin. May gustong pumatay sa akin. Sabihin mo, may naglagay ng lason sa iyo mula sa pamilya Kao. Pero hindi ko alam kung sino. Pa, huwag kang mag-alala. Hayaan mong ako ang bahala rito. Tagapamahalawang. Umuwi ka na ngayon din. Lahat ng tao na nakasalamuhan ni Pa kahapon. Ililista mo sila. Opo, pupunta na po ako. Ikaw talaga ay isang henyong manggagamot. Hinihiling ko na tanggapin mo ako bilang iyong disipulo. Ang bilis mo talagang magpalit ng anyo. Nakakadiri ka talaga. Ikaw na tao, wala kang kasanayan o etika sa medisina. Ang hayaan kang maging doktor. Hindi ba't nagdadala lang iyan ng kaguluhan sa mundo? Aabisuhan ko kaagad ang lahat ng media para malaman ng lahat na ikaw ay isang walang kwentang doktor. Hindi ka na makakabalik bilang doktor. Hinihiling ko sa inyong dalawa na palayain na ako. Halos pinatay mo si Pa. Gusto mo pa ring palayain ka namin. Magpapatawag ako ng press conference para parusahan ka sa publiko. Bakit hindi ka pa umalis? Ginoong Long. Maraming kasalanan ng pamilya Kao sa iyo noon. Hindi mo inalala ang mga nakaraang alitan. Iniligtas mo ang buhay ko. Mula ngayon, lahat ng pamilya Kao ay susundin ang iyong utos. Ako, Kao Qiang, wala akong ibang iniisip. Iniligtas kita dahil sa iyong anak na babae. Wala itong kinalaman sa iyo. Ibibigay ko ang katarungan kay Ginoong Long. Ang paghahanap sa taong nagtraidor sa pamilya ninyo, iyan ay sarili ninyong problema ng pamilya Kao. Hindi ko iyan sakop tungkol naman sa katarungan. Wala akong pakialam. Mabuhay ka na lang muna ng maayos. Long Yuyang, sandali lang. Ang laki ng tulong mo sa akin? Gusto kitang imbitahan sa isang hapunan? Pwede ba? Pwede. Gusto ko ring makilala ka. Hoy, munting nurse. Ang bilis mo namang makipaglandian sa bagong lalaki. Akala ko pa naman ay napaka-inosente mo.
Akala ko pa naman inosente ka. Matagal kitang niyaya, pero tinanggihan mo ako. Akala ko baguhan ka, pero hindi pala. Naglalandi ka sa harap ng iba, pero nagpapaka-inosente ka sa harap ko. Maliit na haliparot. Sinabi ko na hindi kita gusto. Pwede bang lumayo ka na sa akin? Lumayo? Siyempre hindi. Narinig mo? Sabi niya hindi kanya gusto. Kaya umalis ka na. Sino ka ba ha? Sinasabi ko sa'yo. Sa Wang Cheng, walang naglalakas loob na makialam sa pamilya Feng. Iho, nagpapakamatay ka na ba? Patayin niyo siya. Ano bang pakialam mo sa pamilya Feng? Ang bagay na ito, pakikialaman ng pamilya Kao. Si Binibining Kao nanhuwa ng pamilya Kao? Hindi ka naman masama tingnan. Pati ito hindi rin masama tingnan, mukhang mapalad ka sa babae. Ganito, paano kung maging magkaibigan tayo? Sa susunod, kung may babae kang pinagsawaan na, pahiram mo naman sa akin? Binibining Kao? Sa una pa lang nating pagkikita, ganyan na agad kahaba ang pagkaunat ng paa mo? Mukhang gusto mo ako. Wala akong pakialam kung sino ka. Mangyang master ng pamilya Feng? Hanggat nandito ako, huwag mong asahan na maaapi mo silang tatlo. Sige, tatandaan ko yan. Inaapi nyo kami dahil mas marami kayo ano. Pagsisisihan nyo ito. Kalabanin ang pamilya Feng, kalabanin ako. Si Feng Changyun. Maghanda na kayo sa kamatayan. Mamatay na kayong lahat. Patawad? Dahil sa akin, kaya kayo nasali sa gulo. Huwag mong sabihin yan. May connection tayo, at mission kong iligtas ka, pati na ang pagkikita natin ay tadhana. Ganito, kung talagang gusto mo kaming pasalamatan, ayusin mo na ang malaking handaan para sa akin. Ano? Hindi ka pa kumakain? Ganoon ba? Bakit saan ka man mapunta? Ay hilig mo lang guluhin ang mga babae? Hindi. Sabi ko, kapag may nakita kang nasa panganib, dapat ba akong tumulong? Hindi ba? Tingnan mo tayong dalawa noon. Hindi ba dahil niligtas ko ang buhay mo, kaya tayo nagkakilala? Tama ba? Noon pa man nagmamakaawa ka na sa akin na tulungan ka. Tama na, tama na. Huwag ka nang magsalita. Maaari kaya na siya rin ang hinahanap ni Long Yuyang. Dahil nagkaroon na tayo ng alitan sa pamilyang Feng, dapat na tayong humanap ng paraan para maging handa. Hindi nila ito palalampasin. Ang nakababatang Panginoon ng pamilyang Feng ay isang napakahirap na tao, napakahirap kalabanin. Bakit ka matatakot kung nandito ako? Yun, Chuching, tama? Hindi ka palalampasin ng nakababatang Panginoon ng pamilyang Feng. Bakit hindi ka muna pumunta sa amin upang mas madali namin siyang mababantayan? Akin yun bahay? Bakit kayo ang nagdedesisyon? Ayos lang. Ako sana? Ayos lang. Nandito kami. Ngunit, kailangan ko pang pumasok sa trabaho mamaya. Huwag kang mag-alala, kaya kong maghintay sa'yo. Salamat. Bakit? Wala. Ayos lang. Pwede na tayong umalis? Dali! Umalis na tayo. Sandali. Hello? Nanhua, anong nangyari? Hindi maganda. Nawawala si Billy. Ano? Bakit hindi siya matawagan? Babalik ako agad ngayon din. Hindi pa rin ba siya nakakabalik? Pumunta ako sa kumpanya para sunduin siya pero wala siya doon. Walang sumasagot sa tawag ko. Hello? Hawak ko si Mibili. Feng Changyun. Feng Changyun? Anong balak mo? Hulaan mo kung ano ang gusto kong gawin. Naglalaro kami ngayon sa kama. Kapag naglakas loob kang saktan siya kahit kaunti, sisiguraduhin kong hindi ka na magkakaanak. Kumusta na? Kinuha si Mi Bailey ng tarantadong iyon mula sa pamilya Feng. Pupuntahan ko siya para iligtas. Sandali lang. Kailangan muna nating malaman kung saan nakatago si Mi Bailey. Maghiwa-hiwalay tayo sa paghahanap. Huwag din. Wala na kayong ligtas ngayon. Maghintay kayo sa bahay. Ako na mismo ang hahanap. Nanhua, protektahan mo si Chuching. Aabisuhan ko ang pamilya Kao para lumabas na silang lahat. Sige, abisuhan mo agad ako kapag may balita. Sige.
Hindi. Nanhua. Chu King. Chu? Dinala ko na rin itong dalawang babae. Hindi ba sinabi mong poprotektahan mo sila? Parang wala ka namang silbi. Ngayong gabi, pagsasaluhan ko sila, hindi na ako makapagantay. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, nasa South City ako. Halika at hanapin mo ako. Niloloko ka lang ni Feng Changyun. Nasa Beijing siya. Pumunta ka rito kung gusto mong makita ang hinahanap mo. Pinapayuhan kitang lumayas ka na. Wala akong oras na makipaglaro sa inyo rito. Tigilan mo na ang kalokohan mo. Hindi ko talaga inasahan na mahahanap mo ang lugar na ito. Pero may utos si Young Master Feng. Hindi ka makakalampas dito ngayon. Ako ang magsasabi kung makakalampas ako o hindi. Hindi ikaw ang may karapatang magkalat ng kahibangan dito. Hindi ko inasahang mahaharangan mo ang atake ko. Iniisip mo bang kami, ang mercenary group, ay libre lang magpasahod? Ang pinakamababa na makakapasok sa mercenary group ay nasa level na rin ng Grandmaster. At ako naman ay isang Xiantian martial artist. Oh, hindi mo inasahan yan, diba? Ngayon, talagang napasubo ka. Ilan lang yan sa mga mumunting laro. At iyan lang ang dahilan para maging sobrang daldal mo. Kung gayon, sumabay na kayo lahat. Nagmamadali ako. Gusto mong mamatay ha? Kung gayon, pagbibigyan na kita, mga kapatid. Sugod. Punyeta, habulin ninyo siya. Tumigil kayo. Ate Hua. Ate Hua, bakit hindi na tayo humahabol? Huwag nang habulin. Hayaan siyang umalis. Ito. Paano kung magalit si Young Master Feng? May plano ako. Ang batang ito. Siya mismo. Ang magiging piraso namin sa chessboard para sumulong. Feng Changyun. Bumaba ka sa kaniya. Sa tingin mo, tanga ako? Napakagandang lugar nito. Kung ikaw, baba ka ba? Long Yuyang. Ang balitang binigay ko sa'yo ay South City. Bakit North City ang napuntahan mo? Bilisan mo. May naglabas ba ng lihim sa'yo? Ito na ang huli kong babala sa'yo. Bumaba ka dyan. Paano kung hindi ako bumaba? Ano ang magagawa mo sa akin? Lao Liu, patayin mo siya. Patayin mo siya. Gamitin mo ang dugo niya para sa kasiyahan ko. Long Yuyang, hawak ko ang lahat ng mga babae mo. Ngayon, isa lang ang pwede mong iligtas. Mamamatay ang dalawa pa. Lumuhod ka ngayon at sabihin mo sa akin, sino ang ililigtas mo, ha? Mukhang hindi ko sila maililigtas. Ngayon, kung hindi ako magsasakripisyo. Ang laki ng bibig mo. Akala mo ba si Yang, Master Feng ay tanga, ha? Tingnan natin kung ang paa mo ba ang mabilis. O ang aking kutsilyo. Ngayon, sino ang mas mabilis? Ang kutsilyo mo o ang paa ko? Ngayon, sisiguraduhin kong wala kang maiiwan na lahi. Laban kong laban, pero hindi yan pwede. Wala ka nang magagawa. Ngayon,
Para ka na lang isang eunuch. Ikaw, punyeta, pinutol mo ang aking kinabukasan. Huwag kang mag-alala. Nag-iwan ako ng kaunting pag-asa para sa ang pamilya Feng. Basta't susundin mo ako ng maayos, tutulungan kitang alisin ang selyo. Sige. Umalis ka. Yuyang, iligtas mo ako dali. Dadalhin ko muna kayo sa bahay. Ang pamilya Miao ay pangalawa sa 4 na malalaking pamilya. Ngayon bukod sa pagbati sa matanda para sa kanyang kaarawan, pipiliin din nila ang susunod na pinuno ng pamilya Miao. Kaya ano ba? Talaga ang plano mo? Isa itong sikreto. Para maging matagumpay ang plano, simula ngayon, magkunwari tayong hindi tayo magkakilala. Bye-bye. Wag. Ako. Wala pa akong imbitasyon. Tigil. Nasaan ang imbitasyon? Ako. Wala akong dala. Wala kang imbitasyon. Bakit ka nakikisingit dito? Umalis ka sa gilid. Kuya, tingnan mo ito. Mayroon akong 20 piso. Hayaan mo na. Walang akong pumasok. Sandali. Bibigyan kita ng 100 piso para lumayo ka ng malayo. Kung gayon, kailangan kong gamitin ang sarili kong paraan para makapasok. Tulong. May tao, may sumusuway at pumapasok sa birthday banquet. Sino ang nangangahas na galawin ang tao ng pamilya Kao? Binibining Kao. Sana sinabi mo agad na tao ka ng pamilya Kao. Bakit mo pa kailangang makipag-away? Halos mapatay ka namin. Aba, ikaw. Hindi mo ba talaga ako kayang hintayin? Handa na ba ang lahat? Maghanda ka na lang manood ng magandang palabas. Sana hindi nagbibiro ang ate Hua mo. Bakit ang tagal mo? Dahil ito sa isang tao. Tama na. Mga pinagpipitagang bisita, nagpapasalamat ako sa 4 na pangunahing pamilya, pati na rin sa mga pinuno ng iba't ibang maharlikang pamilya sa inyong pagtitipon para batiin ng maligayang kaarawan ang tulad kong matandang walang kwenta na dumalo rito. Matanda na ako at hindi ko na kayang pamunuan, kaya may naisip ako. Maghahanap ako ng isa sa aking mga apo at siya ang pipiliin ko para maging bagong pinuno ng pamilya Miao. Umaasa ako na ang lahat ng pamilya ay magbibigay galang sa akin at tutulungan ang mga nakababata ng pamilya Miao. Natural lang iyan. Kami sa pamilya Kao ay tiyak na susuporta ng buong puso sa bagong pinuno ng pamilya Miao. Bakit naman kayo sa pamilya Kao ang masusunod? Masama ang pakiramdam ng aking ama. Kaya mula ngayon, ako ang mamamahala sa pamilya Kao. Simula ngayon, ang pamilyang Kao ay nasa aking buong pananagutan. Kalma lang, pagmasdan muna natin. Ang kapatid mo ay walang isip, kung ganyan siya kayabang, ibig sabihin hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Kung ganoon, maupo na po kayo, G. Kao. Sige po, G. Kao. Binibini. G. Feng. Dito po ako uupo sa tabi ninyo. Hindi namin ito narinig dati. Bakit mag-ahalalang pamilyang Miao ng bagong pinuno? Hindi ko alam kung sino sa mga batang mas pinapabura ng matandang Ginoo. Parehong mahuhusay ang 2 batang ito, pero si Yu Qiao ay mahinahon at seryoso. Nakatulad ko noong bata pa ako. Kaya naman, ipinapahayag ko, si Yu Qiao ang hahalili bilang pinuno ng pamilyang Miao upang lalong mapauswag ang pamilyang Miao.
Bagamat ang paghalal ng kapalit ay sariling desisyon ng pamilyang Miao, pero dahil humiling ang matandang, Ginoong Miao na tulungan namin sila. May karapatan din kaming tulungan. Ang pinili naming kahalili, hindi ba? Tama. Manahimik ka. Sariling desisyon nila iyan sa pamilyang Miao. Hindi mo kailangang makialam. Hindi mo kayang katawanin ang pamilyang Kao. Kahit tapang mo naman, Binibining Kao. Grabe, nagsisisi talaga ako na hindi ko sinamantala ang pagkakataon noon para tapusin ka. Noong nakaraan, hindi ko sinamantala. Noong magawa ko pa sanang tapusin ka. Sa tingin ko, si Miao Yulei ang panganay na binata ng pamilya Miao. Maraming taon na ang kakayahan. Niya ay nakikita ng lahat. Mas magaling siyang manghikayat. Hindi ba? Salamat sa inyong mga payo, ngunit nakapagdesisyon na ako. Ang pagpili sa susunod na pinuno ng pamilya ay hindi namin alam ng mga nakatatanda. Hindi ito maaaring itakda ng ganito. Hindi ako sumasang-ayon sa desisyong ito. Hindi ko alam kung may galit si Elder Ge sa akin o sa pinuno ng pamilya. Ako, Ang lolo ko ang pinuno ng pamilya Miao. Ngayon ang kanyang kaarawan. Ang hayagan mong pagsuway sa kanya sa harap. Ng lahat iyan ba ang dapat mong gawin bilang isang elder ng pamilya Miao? ang pinuno ng pamilya ay nagdesisyon ng walang pagsangguni sa mga nakatatanda. Nang walang pagsangguni bilang isang elder, hindi mo ba alam na ang pinuno ng pamilya Miao ay may huling desisyon sa pamumuno sa pamilya Miao? Alam mo na pero ginawa mo pa rin, baka inutusan ka ng iba, hindi ba? Baka naman may nag-utos sa inyo. Hindi ako yon. Noon, baka nanghihimasok, ablang ang pamilya Kao. Pero kung pati ang mga nakatatanda ng pamilya Miao ay kinuwestiyon ang desisyong ito, kung gayon ako, Kapag sinubukan mo pang magsalita, ibabalik kita sa pamilya Kao na, hindi na makabangon sa kama. Gusto mong subukan. ate, Sa palagay ko, tama si Binibining Kao. Bilang isang elder, sa tingin ko, rin ay napakabiglaan ang desisyong ito at hindi na pag-isipan. Dapat talagang pag-usapan muna. Kung sino man ang lalabag sa patakaran ng pamilya Miao ngayon, huwag mong sisihin si Miao. Yukiao kung mag-iiba ang pakikitungo ko. Mahal kong kapatid, pinapatahimik mo ang mga bibig ng iba? Ayaw mo silang magsalita? Wala ka man lang bahid ng pagiging isang may bahay, di ba? Ang mga patakaran ng pamilya Miao ay ipinasa sa bawat henerasyon. Paanong hahayaan nating masira ito ng isang traitor? Traidor? Sinasabi mo bang mga traidor ang dalawang elder na ito? Napakawalang hiya mo. Sinira ka talaga ng lolo. Ikaw? Lolo, alam kong pinapaboran mo siya. Pero, ngayon, sa harapan ng lahat, napakalinaw ng kanilang paningin. Ikaw, ang anak sa labas na walang gustong umangkin? Walang bakas ng karangalan ng isang marangal na pamilya. Lolo, dapat mong ipagamot ang iyong mga mata. Kaunan Hua, tunay na magkaibigan ng ating dalawang pamilya. Ngunit dinala mo ang iyong aso. Pumunta sa piging ng kaarawan ng pamilya Miao para sirain ang aking plano. Hindi na ata tama yan, hindi ba? Ngayon, bilang may bahay ng pamilya Miao, iniuutos kong ikaw at ang iyong aso ay lumayas mula sa piging ng kaarawan ng pamilya Miao. Miao Yuli, huwag mong tratuhin ng ganyan ang bisita. Hoy! Sinimulan mo na bang alisin ang mga kalaban, hindi ba? Hindi ko inasahan na gagawin mo itong mas malupit pa kaysa sa kapatid mo. Ginagawa ko lang ito dahil ayaw kong maging bastos dito ang mga taong walang respeto sa pamilya Miao. Huwag mong sabihin iyan sa ganyang kadakilaan. Ang katotohanan may tao na tulad ni Feng Changyun na tumutulong sa iyo, alam kong hindi ka magandang tao. Nagsalita ka na ba? Kung tapos ka na, umalis ka na. Kung hindi, tatawag ako ng tao agad. Tingnan ko lang kung sino ang maglalakas loob na paalisin ang tao ng pamilya Kao. Tay, gising ka na. Ginoo, buti na lang at wala kang nangyaring masama. Pinuno ng pamilya Kao. Hindi ba't may sakit ka? Ako ay may karamdaman at ito ay dahil sa inyong pamilya Miao. Ano ang ibig mong sabihin? Dito ako ngayon dahil gusto kong makita sino sa inyong pamilya Miao ang salarin na nagbigay sa akin ng lason. Ngayon, gusto ko lang tingnan. Sino sa mga demonyong iyon ng pamilyang Miao ang naglagay ng lason sa akin? Kao Chiang, iginagalang kita dahil isa ka sa 4 na mahuhusay na pamilya.
Pero kung dudungisan mo ang pamilyang Miao, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Matandang Maestro Miao, huwag kang magmadali. Ako, si Cao Chang, ay hindi kailanman pumapalya dahil naglakas loob akong maghanap ng hustisya. Sa iyong kaarawan, tiyak na mayroon akong matibay na ebidensya. Mas mabuting mayroon ka, kung hindi, magiging magkaaway ang pamilyang Miao at ang pamilyang Cao. Pinuno ng pamilyang Cao? Dahil nasabi mo na iyan? Sa harap ng lahat? Sabihin mo sa amin kung sino ang naglason sa iyo. Ako, si Miao Yulei, ay tiyak na parurusahan siya ng walang awa. Mabuti. Lumuhod ka. Sabihin mo sa akin, sino ba talaga ang nag-utos sa iyo na lasunin ako? Tio Cao, kung hindi ako nagkakamali, ito ang tagapamahala ng inyong pamilyang Cao, hindi ba? Sarili mong tao ang naglason sa iyo. Anong kinalaman yan sa pamilyang Miao? Panginoon, hindi mo ako pwedeng pagbintangan. Paano ko magagawa? Naglilikot ka pa rin? Wala akong ginalaw sa lahat ng pagkain na binigay mo sa akin kamakailan. Habang ipinapatingin ko ang mga iyon para sa pagsusuri, kailangan ko ring makipag-arte sa iyo at magkunwaring malapit na akong mamatay. Hindi ako namatay sa lason, pero muntik na akong mamatay sa inis. Mabuti na lang at may nagbigay sa akin ng matalinong payo. Matalinong payo? Sino iyon? Sino ang taong iyan? Sino ba? Ako. Lahat ng ito ay ideya ko. Nalaman ko rin, noong bata ka pa, pumasok ka na sa pamilyang Miao. Matapos ka palakihin ng pamilyang Miao, pumunta ka sa pamilyang Cao para maging tagapamahala, tama? Paano mo nalaman ang tungkol diyan? Ano? Kaya ikaw pala ang talang. Ipinasok ng pamilyang Miao sa pamilyang Cao. Cao Chang, hindi pa tapos ang bagay na ito. Huwag mo akong bigyan ng paratang na ganyan laban sa pamilyang Miao. Naiintindihan mo? Huwag mo akong gaguhin dito. Lahat ng bagay na imbestigahan ko na ng napakalinaw. Subukan mong magsinungaling. Tama ka. Tandaan mo, dapat mong sabihin ang totoo. Huwag na huwag kang magsisinungaling. Kung hindi, hindi ka patatawarin ng pamilyang Miao. At lalong hindi namin palalampasin ang iyong pamilya. Didikdikin ko sila hanggang sa mawasak. Dali, sabihin mo sa akin. Gusto niyo talagang malaman, di ba? Sige, sasabihin ko. Ang nag-utos sa akin na maglagay ng lason ay walang iba kundi siya. Si Miao Yukiao. Mabuti. Kalokohan. Lolo, hindi ako yon. Sabi ko na, hindi siya karapat-dapat maging pinuno. At ngayon, mukhang hindi man lang siya karapat-dapat maging miyembro ng pamilyang Miao. Hindi ko alam kung kaninong taong walang kuwenta siya ipinanganak ng tatay niya. Nagsisimula na akong magduda kung anak ba talaga siya ng kanyang ama. Peke ba pati ang pagiging anak sa labas niya? Napakalaking kahihiyan talaga para sa pamilyang Miao. Yukiao, sabihin mo, ikaw ba talaga ang gumawa niyan? Yukiao, iyo ba talagang gawa ito? Lolo, sinisumpa ko, hindi talaga ako. Si Yukiao ay lumaki sa tabi ko. Kung sinabi niyang hindi niya iyon ginawa. Ikaw na matandang hinayupak. Sa harap ng napakaraming tao rito, kinakampihan mo pa rin ang babaeng ito na labas sa kasal. Subukan mo pang tawagin siyang labas sa kasal. Baka mapalayas kita sa pamilya Miao. Sige, magkita na lang tayo. Ang mga sirang bagay-bagay na ito ng pamilya Miao, wala akong pakialam. Dahil inamin niyang kayo, ang pamilya Miao ang nag-utos na lasunin ako. Sa bagay na ito, kailangan ninyo akong bigyan ng paliwanag ngayon. Pangulo ng pamilya Cao, napakabilis ng pangyayari. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Aalamin ko ng malinaw. Kailangang sabihin, linawin mo ang bagay na ito ngayon. Kung hindi, bigyan ka ng 2 araw para maghanap ng sisisihin. Walang galang. Anong tingin mo sa matandang ito? Nanhuwa. Sabihin mo, ano ang masamang intensyon sa paglason sa aking ama? Mga walang hiya. Inakala ba ninyo na ang pamilya Miao ay gawa sa putik? Tigil. Maglakas loob kang saktan ng babae ko. Kailangan mo munang itanong kung papayag ako. Tigilan mo. Kung maglalakas loob kang saktan ng babae ko, kailangan mo munang itanong kung papayag ako. Pakawalan mo ang aking Kiao. Lolo, lahat ng dumalo sa handaan ay panauhin. Hindi tayo dapat gumamit ng dahas. Huwag mong isipin na dahil nagpapanggap kang kalmado, ay makakalusot ka na. Sabihin mo, bakit mo nilason ang tatay ko? Yuyang,
Tingnan mo, Mag-ingat ka, huwag mo siyang saktan. Bebe, Kao, maniniwala ka ba sa panig lang ng tarantadong iyan at ipapalagay mong nilason ko ang tatay mo? Mayroon ka bang matibay na ebidensya? Ebidensya? Sinasabi mo na hindi mo siya inutusan na maglason. Pero may ebidensya ka ba? Wala. Sa tingin ko nagdadahilan ka lang. Hindi bababa sa mayroong isang tao rito na nagpatunay na ikaw ang mastermind. Lolo, may nagbabalak na masama laban sa akin. Tama na? Huwag ka nang magsayang ng panahon. Ngayon kitang-kita na ang katotohanan. Hindi ko talaga inasahan na ikaw pa ang magpapasimuno ng gulo sa pagitan ng pamilya Miao at pamilya Kao. Ngayon, ipapatupad ko ang batas ng pamilya para sa pamilya Miao. Dakpin ninyo siya. Pahirapan hanggang sa umamin siya sa kasalanan. Kumilos na. Hoy binata, paulit-ulit kang nakikialam sa mga usapin ng pamilya Miao. Mukhang gusto mo nang mamatay ah. Sa totoo lang, wala akong kinalaman sa pamilya Miao. Ngunit ngayon, ang buhay niya ay ipagtatanggol ko. Ang buhay niya, pangangalagaan ko. Ano ka ba para? Protektahan ang buhay niya? Nakikita ko na. Nagmamadali kang tanggalin siya para ikaw ang pumalit, tama? Walang hiya. Siya ang nagdulot niyan sa sarili niya. Kasalanan niya iyan. Sa tingin ko, kung sino talaga ang naglagay ng lason, hindi pa rin matukoy. Ano ang ibig mong sabihin? Kung ang babaeng ito ang nag-utos sa mayordomo na maglagay ng lason. Kung gayon, ang mayordomo ay tao niya. Ngunit ang lalaking iyon ay sige ng sige sa panghihikayat kay Ginoong Kao para suportahan ka sa pag-akyat. Malinaw na hindi iyon makatuwiran para itong ano? Pagsasabuatan. Oo nga, kaya pala hinihikayat ako ng mayordomo na suportahan ka. At pinapagawa pa niya sa akin na ang pamilya Kao ay ibigay ang 40% ng mga order sa iyo. Kaya pala magkasabuat kayong dalawa. Ikaw. Bobo? may malaking katanungan nga rito. Kung gusto mong patunayan ang lahat, kailangan mo ng ebidensya. Kung gayon, magbigay ka ng ebidensya. Ang lason na ito ay magpapatingin kay Cao Chiang na may panloob na sugat. At isisisi natin ito kay Long Yuyang. Una, matatanggal natin si Cao Chiang. Pangalawa, magagawa natin kay Cao Beiyuan ang gunggong na iyon na kunin ng pamilya Cao sa ilalim ng aking kontrol. Pero, Pinatang Miao, paano kung mabuking ang bagay na ito? Kung ganoon, hindi ba ako na ang bahala? Kapag nabuking ang bagay na ito, isisi natin ito sa bastardang iyon na si Miao Yu Kiao. Parang 3 ibon sa isang bato, ha? Ang galing mo, Binatang Miao. Ang bagay na ito, sa akin mo na ipaubaya. Ang video na ito, bakit mayroon ka? Hindi ko sasabihin sa iyo. Kaya pala may ebidensya na si Ginoong Long. Hindi nakapagtataka, kaya niya gustong iligtas ang buhay ni Binibining Miao. Ang video na ito ay kinuha ni Ate Hua. Naglalaro siya na hindi niya ako kilala. Talagang gusto niyang itulak ako sa harapan. Ngayon, ano pa ang masasabi mo? Nakita na ng lahat, hindi ba? Siya ang totoong naglagay ng lason. Tama. Ako? Kaya ano? Walang hiya, ikaw pala ang totoong naglagay ng lason. Tama. Ako ang gumawa. Ayoko lang sa pagtatangi mo. Sa anak sa labas na ito. Huwag kang bastos. Kailan ko siya tinangkilik? Pareho lang ang pagtingin ko sa inyong dalawa. Maaga kayong nawalan ng magulang. Kailan ko kayo pinabayaan? Magkapatid kayo. Bakit ninyo nagagawa ang saktan ang isa't isa? Nagsisinungaling ka. Ako lang ang kaisa-isang anak ng aking mga magulang. Wala siyang alam kung saan siya kinuha. Ngayon, sa harap ng napakaraming tao rito, gusto mong ipamana ang posisyon ng pinuno ng pamilya sa anak sa labas na ito. Simula pa noong bata ka, inaaway mo na ang kapatid mo. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Wala ka man lang bahid ng pagiging pinuno ng pamilyang Miao. At siya, parang may hitsura ba siyang pinuno ng pamilya? Sinasabi ko sa inyo, ako na ang pinuno ng pamilya ngayon. Ang buong pamilya ng hari ay sumunod na sa akin. Kahit ang mga kasosyo niya sa negosyo ay panig na rin sa akin. Lolo, tama siya. Ang mga pamilyang nakikipag-ugnayan sa akin ay nagkansela na ng kontrata. Sa akin na ang posisyon ng pinuno ng pamilya ngayon. Sa tingin ko, hindi mo mauupuan nang matagal ang posisyon na yan. Sa tingin ko, hindi magiging matatag ang upuan mo bilang pinuno ng angkan. Wala kang pera at wala kang kapangyarihan. Sino ka para magsalita? Bakit mo sinasabing ang buong Wang Cheng ay pumapanig na sa iyo? Ako si Mi Bailey ang unang hindi papayag? Ang lahat ng proyekto ng aking Bailey Group sa iba't ibang industriya ay ibibigay ko kay Miao Yokiao. Isang maliit na Bailey Group lang. Ang naglalakas loob na kalabanin kaming 4 na dakilang pamilya.
Sasabihin ko sa iyo, bibilhin ko ang Bailey Group mo sa loob lang ng 1 minuto. Hindi mo talaga binibigyan ng halaga ang aking pamilya, Kao. Ang aking pamilya, Kao ay handang mag-invest sa industriya ni Miao Yukiao ng 50 bilyon. Sinuportahan ko si Miao Yukiao para maging pinuno ng pamilya Miao. Kao Qiang, pinapayuhan kitang pag-isipan mo itong mabuti. Kung kakalabanin mo ang pamilya Miao, makikipag-isa ako sa 3 pamilya para sakupin ang pamilya Kao mo. Subukan mo. Ang panganay na anak ng pamilya Feng. Oras na para pumili ka ng panig. Ako, kailangan ko pa bang pumili ng panig? Mananatili akong neutral. Mananatiling neutral. Sige. Kung ganoon, habang buhay kang magiging kawawa. Huwag. Ang aking pamilya Feng ay buong pusong sumusuporta kay Miao Yukiao para maging pinuno ng pamilya Miao. Feng Changyun, naglakas loob kang pagtaksilan ako. Kuya Miao, mayroon din akong dahilan. Wala kang kwenta. Ang pamilya Chu, isa sa 4 na dakilang. Pamilya ay laging may mataas na tingin sa sarili at nakikipag-ugnayan lamang sa mga maharlika. Gusto kong makita anong kakayahan mo para hawakan siya, ha? Hindi kailangan ng pamilya Miao ang pakikialam ng mga tagalabas. Ano pa ang hinihintay ninyo? Kaming 4 na matatandang pinuno ay sumusuporta kay Miao Yulei na humalili bilang pinuno ng pamilya Miao at agad na umupo sa pwesto. Lubos naming sinusuportahan si Miao Yulei upang maging susunod na pinuno ng pamilya Mia at agad na siyang manungkulan. Nakipagsabuatan ka pa sa 4 na nakatatandang opisyal para pilitin ang lolo kong bumaba sa pwesto. Grabe ka, ang kapal ng mukha mo. Kita mo na? Ito ang gusto ng nakararami. Naniniwala sila sa akin kaya nila ako sinusuportahan. Paano mo ako matatalo? Hayop ka! Hanggat nabubuhay ako, hindi kita hahayaang umupo sa posisyon ng pinuno ng pamilya Miao. Matandang hukluban. Sa kondisyon ng katawan mong iyan, huwag ka nang magpanggap na malakas. Pinapayuhan kita. Bumalik ka na lang at magretiro para magsaya ka sa nalalabi mong buhay. Walang hiya! Miao Yulei, paanong nakikipag-usap ka ng ganyan kay lolo? Lolo, huwag mo nang gamitin ang pagiging lolo mo para pigilan ako. Simula pagkabata, hindi mo ako kailanman binigyan ng pansin. Wala akong lolo na katulad mo. Ang lakas ng loob mo. Itong mga matatandang opisyal ng pamilya Miao, pumili ng ganyang klaseng tao para maging pinuno. Ito ang negosyong pinaghirapan ni lolo. Hindi ko hahayaang sirain mo ito. Ang pagiging pinuno ngayon ay sa akin na. Kahit sino ang humarang sa akin, tatanggalin ko siya. Mas mabuti kung alam ninyo ang inyong lugar. At kayong maglolo, kung magmamatigas pa kayo, kikilos ako laban sa inyo. Hindi ako magdadalawang isip. At kayong dalawa, lolo at apo, kung patuloy kayong magiging matigas ang ulo, kapag kumilos ako laban sa inyo, hindi ako magdadalawang isip. Ikaw, hindi ko akalain na kaya mo itong gawin. Lolo, Lolo Miao, huwag po kayong magalit. Pangalagaan niyo ang inyong kalusugan. Paano mo nagawang ganyanin ang lolo mo? Para kang walang puso! Gamit ang ganitong paraan para makuha ang posisyon ng pinuno ng pamilya, akala mo ba ay makakabuti ito sa iyo sa Wangcheng? Huwag mo akong kausapin sa ganyang tono. Sino ka ba para magsalita? Ngayon, malinaw kong sasabihin sa inyo, ang aking suporta ay ang royal family. Kapag ako na ang naging pinuno, gusto kong lahat kayo rito ay lumuhod sa akin at sumamba. Ikaw? Walang saysay na patulan ang taong ito. Isa siyang ganap na baliw. Oo, baliw ako. Kung gayon, magpapakabaliw ako hanggang sa dulo ngayon, mga tauhan. Yang Master Miao, ano po ang utos ninyo? Ang lahat ng labasan, harangan ninyo. Gagawin ko po agad. Ano na naman ang binabalak mo? Ang gusto ko ay, lahat ng tao rito ay magpakita ng kanilang paninindigan sa akin. Kung sino man ang magtangkang magrebelde, walang sino man ang makakalabas ngayon. Walang sino mang makakalabas ngayon. Ginoong Miao, alang-alang sa akin bilang pinuno ng grupong mersenaryo. At pati na rin sa dati nating pagtutulungan, sa tingin ko itigil na muna natin ito ngayon. Huwag mo akong pinaglololoko, putang ina. Iyong video kanina, ikaw lang ang makakakuha noon. Sinasabi ko sa iyo, ngayon, sisirain kita. Kung hindi maalis ang galit sa loob ko. Isang napakalaking lalaki, pero ang kitid ng pag-iisip. Base sa sinabi mo, wala na talagang pag-uusapan. Ikaw na isang hamak na pinuno lang ng mersenaryo. Nakikipag-usap sa pamilya Miao? Karapat dapat ka ba? Sabihin sa lahat ng tao sa grupong mersenaryo, salakayin ang Wangcheng Grand Hotel. Sino mang humadlang, huwag hayaang makatakas kahit isa. Gusto kong makita, kaninong mga tao ba talaga ang mas mahusay? Sa tingin ko, naghahanap ka ng kamatayan. Anong galing ang makikita sa panggigipit sa isang babae? Ako ang makikipaglaro sa iyo. Makikipaglaro sa akin? Kung ganoon, maglaro tayo ng maayos, ha? 4 na hari ng kalangitan. Magpakita na kayo.
Ang apat na ito, malapit na silang makarating sa antas ng immortal na mandirigma. Lahat kayong narito, huwag na kayong umasang makakatakas. Bakit ka sumusuka ng dugo? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nanhuwa, dalhin mo si Bailey at lumayo kayo. Hindi ninyo siya. Kalaban, hindi. Mananatili ako para tulungan ka. Hindi ako nagbibiro. Umalis na kayo. Kailangan ninyo siyang paniwalaan, mga kapatid. Kung sinabi niyang kaya niya, tiyak na kaya niya. Mukhang kung hindi ko, gagamitin ang lahat ng aking lakas, hindi ito uubra. Miao Yulei, ilan pa ang tao mo? Ilaba mo na silang lahat. Sasagutin ko silang lahat ng sabay-sabay. Makakatipid ako ng oras. Hindi ko inasahan na ikaw pala ay nag-iisa mong matatalo ang apat na ito. Ikaw, sino ka ba talaga? Wala kang pakialam. Kung may tao ka pa, ituloy ko ang laban. Kung wala ka ng tao, lumayas ka na sa pamilyang Miao. Sinasabi ko sa iyo, ang posisyon ng pinuno ng pamilyang Miao ay para lang kay Miao Yukiao. Ikaw. Tingnan natin kung sino ang may ganitong lakas ng loob na lumabag sa utos ng maharlikang pamilya. Si Chu Hantian, ang pinuno ng pamilyang Chu. Siya pala, ang salarin sa pagbuksa sa pamilyang Long. Siya pala yon, ang pumatay sa pamilya Long. Haring Chu, dumating ka rin. Wala kang silbi. Inutusan kitang kunin ang pinuno ng pamilya Miao at patayin si Miao Yukiao. Napabayaan mo ang simpleng bagay na yan. Tunay kang walang silbi. Haring Chu, kasalanan ko. Wala tayong sama ng loob sa isa't isa. Bakit mo ako gustong patayin? Huwag kang magkamali, maliit na kapatid. Wala akong masamang balak sa iyo. Kung may sisisihin, sisihin mo ang apoy na tattoo sa katawan mo na hindi dapat naroon. Yang, huwag kang padalos-dalos. Hindi mo pa siya kaya ngayon? Bumalik ka rito agad. Pamilyar ang mukhang yan. Nagkakamali ka ng tao. Ikaw ay mula sa pamilya Long, hindi mo kailangang umamin. Iyang tingin na yan. Noong nilipol ko ang pamilya Long ninyo, lahat sila ay ganyan din. Kasuklam-suklam ang tingin. Kaya pala, inaamin mo, ikaw ang pumatay sa pamilya Long ko. Hindi ko kailanman itinanggi iyan. Ngunit, sino ka ba sa kanila? Hindi ko kailanman itinanggi iyon. Pero, sino ka? Tama? Ikaw ang batang yan na. Pinunit ko ang 3 kaluluwa at 7 espiritu noon. Yang, makinig ka. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Huwag na huwag kang padalos-dalos. Ang pinakamasama sa lahat ay ang yaya mo. Dahil palihim kanyang pinalabas. Patay na siya pero kumakapit pa rin sa pinto at hindi bumibitaw. Kaya winasak ko siya at naging abo. Hindi ko inakala na makalipas ang maraming taon, ang katawan mo ay mahina pa rin. Nadarama mo ba ang kawalan ng pag-asa? Paiigtingin ko pa ang kawalan mo ng pag-asa dahil papatayin kita rito ng tuluyan. Kaunan Hua. Mi Bailey. Ate Hua. Miao Yukiao. Dadaan muna kayo sa amin bago sa kanya. Sige, ikaw na bata ka, napakaswerte mo. Ang daming tao ang gustong magtanggol sa iyo. Sino mang humarang sa akin, mamamatay. Huwag! Yukiao. Kaya pala may isang master na tumutulong. Ikaw,
Dalhin mo rito ang lalaking yan. Ilista mo sa akin ang mga babae dahil gusto kong makipaglaro sa kanila ng masaya. Opo. Aray ko. Ayos ka lang ba? Wala akong iniinda. Wala lang talaga. Ako? Hindi ba nasa trabaho ako? Bakit bigla akong umuwi? Bakit kasama ka naming humarang sa harap ni Long Yuyang noon? Ayaw ko lang na makita siyang nasasaktan, kaya humarang ako. Sa kakayahan ni Chu Hantian, imposibleng hindi niya matukoy ito. Anong gagawin natin? Nagtayo na ako ng hadlang dito. Kahit hindi nito kayang pigilan ang sino mang kaaway, hindi bababa't hindi nila mararamdaman ang presensya natin. Ang kinatatakutan ko lang ay baka may magsalita. Hayaan niyo akong ipakilala sa inyo. Siya ang aking guro. Guro? Sa ngayon, kami lang sa Pamilya Kao ang nakakaalam nito. Pero huwag kayong mag-alala, hinding-hindi kami sa Pamilya Kao magsasabi. Mabuti? Sige na. Napagod kayong lahat ngayong araw. Pumunta na kayo at maligo at magpahinga. Matagal na kaming hindi nagkita ng guro ko. Marami kaming pag-uusapan. Sige na. Sige na. Bilisan nyo na. Guro, malinaw kong nararamdaman na humihina ang katawan ko nitong nakaraan. Gaano na lang katagal ang itatagal ko? Palagi mong iniisip na ikaw lang ang dapat magdala ng lahat. Hindi na aabot ng 10 araw ang natitira mong buhay. 10 araw? 10 araw. 10 araw, paano ako makakaganti? Kung mahahanap mo ang huling po, may pag-asa ka pang makaganti. May isang tao pa na hindi pa natatagpuan. May isa pa pala. Hindi tama yan. Sa ngayon nakita ko. Sina Miao Yukiao, Mi Bailey, Kaunan Hua at si Yun Chuking 4 na tao. Ang natitirang po, kahit hindi pa nakukumpirma ang tunay na katawan, naramdaman ko na ang iyong presensya kay Ate Hua. Ate Hua, mali pa rin iyan. 2 tao pa ang kulang. Nang sagipin kita noon, ibinalik ko na ang 3 hun sa iyong katawan. Sa natitirang 7 po, isa pa lang ang naibalik at sinilyuhan sa iyong katawan. Guro, ang sakit naman ng paglilihim mo sa akin. Sa harap ng malaking sitwasyon, malikot ka pa rin. Ang sakit naman ng paglilihim mo sa akin. Napakalaki ng sitwasyon pero napakakulit mo pa rin. Guro, pupunta muna. Ako para kilalanin si Ate Hua. Ate Hua, balita ko may marka ka. Train ng apoy? Pakita mo naman sa akin. Bakit ikaw? Alam ko na talagang isang tao ka na madaling magsawa. Sira ang banyo sa kwarto ko, kaya hiniram ko muna kay Ate Hua. Ayan, hinanap mo nga ako. Dahil ako ang pinuntahan, pwede na kayong lumabas lahat. Kayo ang huling dumating, palaging may patakaran kung sino ang nauna at nahuli. Pero ang gusto niyang makita ay ang marka ko ng apoy. Para namang walang ganoon ang iba. Ito pala ang hinahanap ninyo ni Chu Hantian. Ano ang pinagchitsismisan ninyo? Hindi ba kailangan ni Yuyang ng pahinga? Hindi mo siguro sasabihin na papahingahin? Mo si Long Yuyang sa kwarto mo, hindi ba? Long Yuyang, lumabas ka at harapin ang kamatayan. Long Yuyang, lumabas ka at harapin ang kamatayan mo. Long Yuyang, sa wakas, nahanap din kita. Ngayon ang katapusan mo. Mukhang nangaliwa ka na naman, ano? Hinahanap ka na nitong babae. Mahal na Reyna. Bulag ka na ba? Hindi mo ba naririnig? Pinatay niya ako. Hindi siya nakikipaglandian sa akin. Kung hindi ka ng babae, bakit ka niya papatayin? Ano ang pinambabae at nilandi ko? Hindi ko siya kilala. Ikaw na walang hiya. Tinitigan mo akong naliligo pero ayaw mong umamin, tama? Sige. Ngayon, pagbabayaran mo ang lahat ng nagawa mo bago at luma. Kung ibang bagay ang sasabihin mo, hindi ako maniniwala. Pero tungkol sa pagtingin habang naliligo, kayang-kaya mong gawin iyan. Ganito ba ang pagtingin ninyo sa akin? Ganyan ba talaga ang imahe ko? Ang imahe mo. Nakatanim na sa isip ng lahat? Hindi na mababago. Tingnan mo, kinikilala na ng lahat. Anong tinitingnan ninyo? May mali ba sa sinabi namin? Pero hindi ko naman iyon kasalanan. Ang 2 iyon sa gitna ng araw, naliligo sa lawa. Sino ang dadaan at hindi titingin? Tama na. Ang pinaka-nakakainis ay ang pagpapanggap mo bilang si Guching Sianren. Kaya hindi ako nakapag-aaral sa isang guro. Kung ganyan kakahirap harapin, wala akong magagawa kundi magpanggap bilang aking guro para gumana ang plano. Guro? Sabi mo si Guching Sianren ang guro mo? Niloko mo na naman ako. Ngayon,
Tiyak na mamamatay ka. Tigil. Guro, Guro, maestro, maestro. Ikaw ba si Guching Shangxian? Kahit pa ginaya ako ni Yang Er, pero kahit pa nagpakita ako sa iyo, hindi pa rin kita gagawing disipulo. Bakit? Maliban kay Yang Er, wala na akong tatanggaping iba pang disipulo. Siya ay wanted ng pamilya ng hari, pero pinoprotektahan mo pa rin siya. Isa kang ang napakahusay na maestro. pamilya ng hari? Wanted ako? Wala naman akong ginawa sa kanila. Sarili mo ng problema yan. Ngayon, tingnan natin kung sino ang magtatangkang protektahan ng wanted na ito. Huwag mo akong sisihin kung maging matindi ako. Kahit pa pamilya ng hari sila, dapat may dahilan ang pagiging wanted. Ano ang batayan nila para gawing wanted si Yang Er? Nag-utos ang pamilya ng hari, sapat na sa akin na sumunod. Hindi ko inasahan na ikaw na ganyang kaganda. Isang babaeng Diyos ng digmaan ay ganyan pala kasunurin. Masyado kang madaldal. Ano man ang sabihin mo ngayon, mamamatay ka pa rin. Mukhang sobra talaga ang galit mo sa akin. Lahat ng atake mo ay sadyang kumukuha ng buhay ko. Sinabi ko na, ngayon ang araw ng kamatayan mo. Hindi ba ako kaibig-ibig? Medyo cute, ah? Bastos ka. Ano? Nagagalit ba ang charming and graceful na female war god? Walang hiya ka. Walang. Iyang. Itlog. Ikaw. Hoy, binibini. Gusto mo akong saktan sa sensitibong bahagi. Talagang gusto mong pumatay, ah. Isang bastos na tulad mo, kahit masira pa kita, pagtulong pa rin iyon sa mga kababaihan. Hindi mo kayang katawanin ang lahat ng kababaihan. Tama. Kayo, Uy, Yu Yang, pabagsakin mo siya. mga wala kayong hiya. Gusto mo rin bang sumali sa aking grupo ng mga asawa? Gusto mo bang sumali rin sa grupo ng mga asawa ko? Nandidiri ako kapag nakikita kita. Mamatay muna ako bago ako sumama sa iyo. Ibig sabihin, seryoso mo pa rin pinag-iisipan kung sasama ka sa akin o hindi, ganun ba? Hindi ko pinag-isipan yan. Harapin mo ang damdamin mo. Sige, sasabihin ko sa iyo kung ano ang nasa isip ko. Yu Yang. Yu Yang. Yu Yang. Yu Yang? Yu Yang. Ngayon, alam mo na ang iniisip ko, hindi ba? Heto. Bini. Isa kang hangal. Hindi mo ba naisip kung bakit siya dinakip ng royal family? Ano ba talagang ginawa niyang kasuklam-suklam? Bakit mo kami papatayin? Ito, Bini. Huwag kang magpapadala sa kanilang mga panlilin lang. gusto ko ring malaman kung bakit ito nangyayari. Para saan ba ito? Miss, ang utos na ibinigay sa atin ng Maharlika ay kailangan nating sundin. Tayo ang mga tagapagbantay ng Maharlika. Huwag mo na masyadong isipin. Tang Fenglin, nang una kang lumapit sa akin para sa isang gawain, utos din iyon ng Maharlika, tama? Ilang araw pa lang ang nakalipas at gusto mo na akong patayin? Ang inyong Maharlika, ang laki ng pagbabago ah. Tumahimik ka. Tiyak na may dahilan ng utos ng Maharlika. Xiao Shuang. Gusto ko ring malaman, bakit magkaiba ang utos ng Royal City? Miss, nagtatanong ka ba sa Maharlika? Xiao Shuang, hindi ako nagtatanong. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Hindi kailangan ng Maharlika ng mga piyesa na hindi sumusunod. Kapag nag-isip ka ng anumang ideya, hindi ka na kailangan ng Maharlika. Xiao Shuang, sino ka ba talaga? Ako, katulad mo, isang tao ng Maharlika. Tauhan siya ni Chu Hantian. Tauhan ka ni Chu Hantian? Tama. Isa lang ang gustong pumatay sa atin, iyon ay si Chu Hantian. Kaya, ang paghahanap sa iyo ng Maharlika ay gusto kang tanggalin ni Chu Hantian, tama? Narinig ko na noon pa na ang Maharlika at ang pamilya Chu ay magkasundo. Pero hindi naman kailangan ng Maharlika na magsakripisyo ng labis para sa pamilya Chu, hindi ba? Hindi ba posibleng ang Maharlika ay matagal nang napalitan ng pamilya Chu at ang kasalukuyang Maharlika ay naging papet na ng pamilya Chu? Ano? Imposible yan. Anong imposible ron? Tingnan mo, ang batang babaeng ito ay sobrang kalmado.
Napatunay na matagal na niyang alam ang tungkol dito. Hindi ko talaga dapat sabihin. Pero, hindi ka nagkamali sa hula mo. Ang tunay na pamilya real ng hari ay halos wala nang natitira. Pinuksa silang lahat ng pamilyang Chu. Yung iilang natira, matagal na ring sumanib sa pamilyang Chu. Kayo ang pamilyang Chu? Tama. Ang pamilyang Chu ang tunay na hari ngayon. Xiao Shuang, niloloko mo lang pala ako sa simula. Hindi ko naman lubos na niloko ka. Mula pagkabata, wala talaga akong masyadong kaibigan. Totoo namang itinuring kitang tunay kong kaibigan. Pero noong nagsimula kang maging hindi mapigilan, wala akong nagawa kundi alisin ka. Kaya, ikaw ang SP ang itinanim ni Chu Hantian sa tabi ko, tama ba? Maaaring ganun na nga, ang tungkulin ko ay siguraduhing perpekto, mong maisagawa ang misyon. Kung ganon ang paghingi ko ng pagiging alagad, ay utos din ni Chu Hantian? Tama. Nang malaman ng pamilyang Chu na buhay pa si Long Yuyang, ay agad nilang siniyasat kung saan siya maaaring nagtatago. Hindi inakala na maloloko kami ng batang yon. Na naniwala kaming siya talaga si Guqing na nakatataas na immortal. Kung hindi, matagal nang nagpadala ng mga tauhan ng pamilyang Chu para patahimikin siya. Ibig sabihin, isa lang pala akong piyesa ng pamilyang Chu. Isang aso lang. Hoy! Huwag kang masyadong panghinaan. Hindi ka nakaka-cute niyan. Hindi pa huli para malaman mo ang lahat ng to. Ayusin mo ang emosyon mo. Simula ngayon, ipaparamdam ko sa pamilyang Chu kung ano ang kahihinatnan ng sino mang magtatangka sa akin. Ipapaalam ko sa pamilya Chu kung ano ang kahihinatnan ng mga nagtatangka sa akin. Nangyari ang sitwasyong ito ngayon dahil sa akin. Hanggat nandito, ako huwag mong asahan na masasaktan mo sila. Kung gusto mo silang saktan, patayin mo muna ako. Ang tapang mo kaya pala isa kang babaeng puno ng pagmamahal. Nagsisimula na akong humanga sa iyo. Gusto ko lang punan ang aking pagkakamali. Hindi ito dahil sa iyo. Sige na nga. Kung ganoon, sa bandang huli, ano man ang hilingin mo, matutupad ko. Tang Fenglin, ngayon ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kalakas. Fenglin, ikaw lang ang nagpakita sa akin ng kabutihan mula pa noong bata tayo. Pinahahalagahan ko rin yon. Pero hindi mo maaaring ipagkanulo ang maharlikang pamilya, ipagkanulo ang pamilya Chu. Isipin mo na lang na nasayang lang ang lahat ng sinseridad ko sa loob ng maraming taon. Aayusin ko ang pagkakamaling ito ngayon. Talagang isang aso na walang hiya. Itinuturing ang pagtataksil na parang tama lang. Ang mga walang kuwentang salitang iyan ay sabihin mo kay kamatayan. Ito ang 1,000 milyang nakakabighaning bango ng Maharlika. Humalis na kayo, hindi ko na ito kakayanin ng matagal. Walang panlunas ang lason na ito. Kamatayan agad sa oras na mahawakan. Nakasinghot ka na ng maraming lason na usok. At ang lason na usok ay dahan-dahang papasok sa iyong katawan kasabay ng hangin na bumabalot. Malapit ka nang magsimulang maparalisa. Tingnan natin kung gaano ka pa katagal makakatagal. Yang Er? Guro, huwag kang lalapit. Dali. Kunin mo sila. Kung hindi, wala na sa atin ang makakaalis mamaya. Gustong tumakas? Hindi mangyayari iyan. Kayo ngayon, mamamatay lahat dito. Yuyang. 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 Yuyang? Anong nangyari Yuyang. sa'yo? Ayos ka lang ba, Yang Er? Yuyang. 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 Guro? Patawad? Hindi ko man lang nakayanan ang 10 araw. Ako'y magpapaalam na. Yuyang. 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 Uyang. 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 Gumising ka na. Anong gagawin natin? Tulong na natin siya agad. Doktora ka, tulungan mo na siya. Pero kailangan ko munang malaman kung anong lason ang nakahalo dito. Pero ngayon, wala na tayong oras. Naku po, ang bigat ng lason, wala na siyang hininga. Ano, wala na ba talagang ibang paraan? Mayroon namang paraan, pero sa kalagayan niya ngayon, lubhang mapanganib ito. Kahit anong paraan pa yan, susubukan ko. Hindi niyo kayang gawin ang paraang ito. Ako lang ang makakagawa. Maaari kong ilipat ang aking cultivation base kay Uyang upang masuportahan ang kanyang buhay at magamit niya ang mas malaking cultivation base para supilin ang lason. Narinig ko na ang paraang iyan. Ngunit,
King Shangshen, mawawala ang lahat ng inyong cultivation base at magiging ordinaryong tao kayo. Mas mahalaga ang iligtas si Yang Er sa oras na ito. Dalian niyo at dalhin siya sa aking silid, bantayan ang villa. Huwag na huwag kayong magpapahintulot na umakyat ang kahit sino, kundi tiyak na mabibigo tayo. Sige. Sabi ni Xiao Shuang kanina, magpapadala raw ng isang pangkat ng mga master. Mahirap nating labanan ang mga iyon. Huwag kayong mag-alala. Malapit na ang mga tauhan ko sa... Hindi ko hahayaang makapasok ang kahit sino sa villa na ito. Tatawagan ko na ang aking ama ngayon para ipadala niya ang lahat ng puwersa namin upang tumulong. Dalian na natin at dalhin siya sa silid ng diwatang kapatid. Tara na! Guro. Ayos lang ako. Guro, salamat sa inyo. Huwag mo na ulit pahirapan ang sarili mo. Hindi na kita kayang iligtas sa pangalawang pagkakataon. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw. Ipinasa mo sa akin ang iyong paglilinang. Ngunit, pansamantala lang kitang nailigtas. At dahil din sa ginawa mo kanina para sa amin, kinontrol mo ang nakalalasong hamog at pilit na ginamit ang iyong tunay na enerhiya. Hindi ka na rin naabot ng 3 araw ngayon. 3 araw? Guro, bakit mo pa ako iniligtas? Hindi ako susuko hanggat may pag-asa pa. Ganoon din dapat ikaw. Salamat sa inyong lahat. Ayos na ako. Yuyang, talagang ayos ka na ba? Mabuti at ligtas ka. Hindi na sayang ang pagharang namin sa Royal Grandmasters. Hindi pa ayos si Yang Er. Para iligtas tayong lahat, pinilit niyang gamitin ang kanyang tunay na enerhiya. Ang natitira na lang niyang buhay ay hindi nalalampas sa 3 araw. Sa loob ng 3 araw na ito, kailangan nating iwasan ang pagtugis ng pamilya Chu. At kasabay nito, kailangan nating hanapin ang huling babae na may markang apoy sa katawan. Markang apoy? Meron ako. Ano? Mayroon kang markang apoy? Nasaan? Ipakita mo muna sa akin. Bakit mo ako sinaktan? Sino nagsabi sa iyong hawakan ako? Gusto kong makita kung mayroon kang markang apoy. Paano kung niloloko mo lang kami? Kung gayon, Kung gayon, sabihin mo sa amin kung nasaan ito? ayan na nga, meron talaga. Huwag kang mag-alala. Ipasa mo sa ate mo. Tutulungan kitang kumpirmahin. Patunayan ang pagkakakilanlan. Siya nga ang huling babae. Kaya pala masyadong nahihiya. Dahil pala sa lugar na iyon. Nasaan iyon? Malalaman mo rin. Kung ganoon, dapat nating tulungan si Yang Er na mabilis na magtagumpay sa pag-akyat. Paano tulungan? Ano? Hinding-hindi ako papayag. Wala ka nang magagawa tungkol diyan. Si Chutian ay pwedeng sumugod anumang oras. Higit pa rito, wag mong sabihing nagtaksil ka lang sa kanya. Kahit malaman niya na isa ka sa 7 babae, tiyak na mamamatay ka. Sa kasalukuyan, wala sa atin ang may kakayahan na kalabanin si Chutian. Ang tanging pag-asa ay tulungan si Yang E na makapag-breakthrough. Sinasabi ko sa iyo, hindi ko ito ginawa ng kusa. Feng Lin, kaya pala nahihiya kang sabihin. Kaya pala napakalalim mong itago ang birthmark mo, ha? Bastardo ka. Kapag naglakas loob kang ipagsabi ito, papatayin kita. Tiningnan ko ang itsura niya kanina. Medyo gwapo rin pala. Anong gagawin ko? Huwag mong sabihing nagkakagusto na ako sa kanya? Si Yuyang malakas pa rin ah. Pagdating ng panahon, ipapahanap ko siya sa aking kumpanya para magtrabaho. Sa ganoon, magiging akin lang siya.
Hindi ba ako masyadong naging hindi tulad ng isang guro kanina? Nawala na ang aking cultivation. Paano pa ako magiging guro ng iba? Sa totoo lang, ipinakita sa akin ni Yang Er na maging isang ordinaryong tao ay maganda rin. Guro, isang araw na pagiging guro ay habang buhay na. Pero hindi tama ang sabihin iyan. Sa madaling salita, ikaw ay mananatiling guro ko habang buhay. Yang Er, kakabalik lang ng iyong 7 kaluluwa, kailangan mo ng tahimik na pagpapahinga para tuluyan itong mag-blend. Tandaan, huwag mong gamitin ang totoong enerhiya, kung hindi, ang kawalan ng katatagan ng iyong 7 kaluluwa ay magdudulot ng biglaang kamatayan. Nauunawaan ko, guro. Ano, inatake ni Chu Hantian ang pamilyang Kao. Ano? Inatake rin ang lolo ko? Lolo ko rin inatake. Punyeta! Hayop na Chu Hantian! Ang lakas ng loob niyang lumampas sa hangganan. Si Chu Hantian mismo ang gumawa nito. Hindi ko inasahan na gagamitin niya ang pagdukot sa ating pamilya bilang panakot. Napakarumi at walang hiya talaga. Kaya nga gusto kong kumalas sa kontrol ng pamilyang Chu. Huwag kayong mag-alala. Ang inyong pamilya ay pamilya ko na rin. Sinumang magtangkang saktan sila, sisiguraduhin kong hindi sila mamamatay ng mapayapa. Hindi maaari. Kagabi sinabi ni Immortal Guching, ang 7 kaluluwa mo ay kadarating lang. Kailangan mong tahimik na magpahinga at mag-ayos. Umuwi muna kami para asikasuhin ito. Magaling ka munang magpagaling. Hindi. Sa harap ni Chu Hantian, wala ni isa sa inyo ang makakatalo sa kanya. Hindi ko kayo minamaliit. Ang ibig kong sabihin, tinulungan niyo akong makamit ang Immortal Realm. Dapat lang na. Ako ang pumunta at tumulong sa inyo. Yuyang, ayos lang. Nandito pa si Ate Hua. Aalis ako ngayon at magdadala ng mga tao para tumulong. Kailangan mong protektahan ang 2 matatanda bago ako makarating doon. Sasama rin ako. Hinding-hindi ko papayagan si Chu Hantian na gumawa ng masama. Anak, kahit na pumunta ka at makaharap si Chu Hantian, kung pilit mong gagamitin ang iyong tunay na enerhiya, magkakawatak-watak ang 7 kaluluwa mo at mamamatay ka rin kaagad. Sige, alam ko na. Kung gayon, mag-ingat kayong mabuti pagdating nyo doon. Huwag nyo muna siyang kalabanin. Hintayin nyo akong dumating bago kayo kumilos. Sige. Sige. Sabihin nyo, sina Tang Fenglin, Cao Nanhua at Hua Jie nasa panganib kaya sila? Wala silang problema sa pag-iingat sa sarili. Kailan kaya matatapos ni Yuyang ang kanyang pagpapagaling? Guro, Bailey, at si Kiao Chuking. Bumalik ako sa buhay. Guro? Guro! Hoy? Ang 7 ay nasa mga kamay ko na. Bibigyan kita ng 3 minuto, pumunta ka sa pamilya Chu. Kung malate ka ng 1 minuto, papatayin ko ang isa. Kung hindi ka makarating sa loob ng 10 minuto, wala ni isa sa kanila ang matitira. Wala pang 1 minuto ang natitira. Mukhang ang Long Yuyang ninyo ay isa lamang duwag. Para sa kanya, hindi kayo nagkakahalaga ng kanyang sakripisyo. Hindi ba? Ano sa tingin mo? Hindi ka patatawarin ni Yang Er. Darating siya. Tama, talagang darating si Yuyang. Hintayin mo na lang ang kamatayan mo? Mukhang tapat na tapat kayo sa kaniya, ano? Sige, kung ganoon ipapaalam ko sa inyo kung alin ang mauuna. Ang inyong pagpupursige o ang malupit na katotohanan. Tamang-tama, gamitin natin ang oras na ito para makapag-usap kayo kung sino ang uunahin kong saktan. Titingnan ko nga kung sa harap ng kamatayan ang inyong pagpupursige at pagkakaisa ay nandyan pa ba? Mukhang wala sa inyong gustong pumili kung gayon ako na ang pipili. Ang taong makakaligtas mamaya ay magpapasalamat sa akin Ikaw na! Gusto kong malaman nila ang kahihinatnan ng pagtataksil sa akin. Walang hiya at makasariling tao. Ang tulad mo ay hindi magkakaroon ng magandang wakas.
Tigilan mo. Mukhang hindi ka naman paladuwag ng lubusan. Ikaw naman, maraming magagandang lugar na pwedeng puntahan, pero pinili mo pa talagang tumira sa isang mahirap hanapin na lugar. Ang bansag na duwag na iyan ay para lang sa iyo. Chuhan Tian, sinabi ko na, hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Kung lalaki ka pa, makipaglaban ka sa akin ng marangal, anong klaseng galing ang pagpapahirap sa mga babae? Napakadali lang patayin ka. Pinatay mo ang pinakamahalagang tao sa akin, kaya papatayin ko rin ang lahat ng mahahalagang tao sa iyo. Huwag mo akong pagbintangan dito. Sino ba ang pinatay ko? Sino ang mahalagang tao sa iyo? Si Xiao Shuang. Siya ang sarili kong anak. Ano ang sinabi mo? Paanong si Xiao Shuang ay anak ni Chuhan Tian? Hindi ba siya ulila? Mukhang hindi rin alam ni Tang Fenglin ang tungkol dito. Imposible. Si Xiao Shuang ay isang ulila, paanong siya ay naging anak mo? Paanong nalalaman mo ang iniisip ko? Noon, natatakot ako na siya ay mapahamak, kaya nagpanggap ako na ulila siya sa labas at dahan-dahan siyang inalagaan sa tabi ko. Ang ginawa mo sa pamilyang Long noong araw, sa huli ay bumalik sa iyo. Ngunit kahit na pinlano mo ang lahat, sa huli ay hindi mo malalampasan ang tadhana. Pero kahit gaano mo pa pinagplanuhan, ang lahat hinding-hindi ka makakatalo sa tadhana. Hindi ko inasahan na si Xiao Shuang sa huli ay mamamatay sa kamay ng pamilya mong Long. Yun ay dahil sa kaniya, nagdala siya ng kapahamakan sa sarili niya at karapat-dapat siya. Ikaw ang naghasik sa kaniya ng pareho mong kasamaan. Kung hindi niya sana pinilit gumamit ng lason, paano siya humantong sa ganitong katapusan? Huwag mong husgahan ang anak ko. Matandang hukluban, ang pagkakaroon ni Xiao Shuang ng amang katulad mo ang tunay na kapahamakan niya. Kung hindi siya nabuhay kasama ng isang katulad mo, hindi siya sana humantong sa ganitong kinahinatnan. Ikaw. Kahit anong sabihin ninyo, tanging ang nagtatagumpay lang ang may karapatang magsulat ng katarungan. At ang gusto ko ay ang manalo. Wala akong pakialam sa iba. Ngayon, papatayin ko ang 7 taong ito sa harap mo para maramdaman mo ulit ang sakit ng mawalan ng minamahal. O hindi mo mararamdaman ang matinding sakit dahil isasama na kita para samahan sila. Lahat kayo mamamatay. Lahat kayo mamamatay. Paano ka nagkaroon ng ganyang kalakas? Hindi ito maaari. Anong hindi maaari? Kahit panalampasan mo ang Immortal Realm, mas mababa pa rin ang lakas mo sa akin. Walang mababago dyan. Sinong nagsabi? Hindi ba't nabago ko na ang sitwasyon? Magbabayad ka sa kayabangan mo. Anong bayad? Gamit ang mga panlilin lang mo? Noong araw, nagapi ko ang angkan ng Long. Ngayon, gigibain din kita. Ikaw, na maliit na anak ng pamilya Long. Pakinggan mo ang sarili mong sinasabi. Nakakahiya ba ang tinatawag mong mga tagumpay? Nakuha mo lang sa pamamagitan ng pandaraya. May lakas ka pang loob na sabihin iyan. Ako na ang nahihiya para sa iyo. Sige, hahayaan kitang malaman na ang paggiba ko sa angkan ng Long noong araw ay hindi dahil sa pandaraya. Sige na, ilahad mo ang lahat ng mga katusuhan mo para matikman mo rin ang lupit ng pamilya Long. Kapangyarihan ng Diyos, ipakita mo. Kapangyarihan ng Diyos, parang impyerno. Paano nangyari iyon? Anong nangyayari? Ginagamit ko na ang buong lakas ko. Bakit wala man lang reaksyon? Nasabi ko na sa iyo, hindi mo ako masasaktan. Ina-absorb mo ang aking cultivation? Hindi ba nakakagulat? Hindi ba nakakabigla? Hindi mo ako matatalo. Hindi ba't nakakagulat? Hindi ba't di inaasahan? Hindi mo ako matatalo.
Simula ngayon, sa oras na hawakan mo ako, lahat ng iyong cultivation ay magiging akin. Anong gagamitin mo para talunin ako? Anong uri ng masasamang pamamaraan ang sinasanay mo? Bakit mayroong ganyang kasamang galaw? Huwag mong basta-basta lagyan ng label ang mga galaw. Ang isang galaw ay galaw lang, ngunit ang epektibo, iyon ang magandang galaw. Mag-ingat ka, Yang. Sobrang nahuhumaling siya sa paghahanap ng kapangyarihan at umabot na sa antas ng kabaliwan. Para lang mapataas ng husto ang kapangyarihan niya, pinalabas niya ang kanyang panloob na demonyo. Sa ganitong paraan, siya ay nagiging walang limitasyon at malayang nagpapakawala ng kapangyarihan. Panloob na demonyo? Tama, pinalabas ko na ang panloob kong demonyo. Ang aking kapangyarihan ay lumaking todo, walang makakatalo. Ang pagpapakawala ng panloob na demonyo ay magiging sanhi upang mawalan ka ng kontrol at baka maging baliw ka pa. Ano ngayon? Ang gusto ko ay maging pinakamahusay sa lahat. Isa kang baliw kung ganoon. Ihahatid na kita sa iyong huling hantungan. Huwag kang magmadali, Yang. Ang pagmamadali ay magdudulot lamang ng kaguluhan. Makinig ka sa akin, ibigay mo lang sa kanya ang iyong cultivation. Naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Ano? Sa harap ng ganap na kapangyarihan, natatakot ka? Halika na. Sige, saktan mo ako. Sige, suntukin mo ako. Sa totoo lang, nakakatakot ang lakas mo. Ngunit ang tubig ay kayang magpalutang ng bangka at kayang magpabagsak nito. Ang iyong kasakiman ang nagdala sa iyo sa ganitong tagumpay ngayon. Kasabay nito, ang iyong sakim na ugali ang magtutulak sa iyo sa bingit ng kamatayan. Ngayon, ako, tatapusin ko na ang huling dugo ng pamilya Long dito mismo. At pagkatapos, ang 7, isa-isa ay sasaktan ko hanggang mamatay. Tingnan natin kung may kakayahan ka. Bakit hindi ka umiiwas? Parang pakiramdam ko, sinadya mong ibigay sa akin ang iyong cultivation. Dahil gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang iyong katawan, hindi kayang tiisin ang mabilis na pagtaas ng cultivation. Ngunit dahil lubha kang sakim, pagbibigyan kita. Kayong pamilya Long, talagang masama kayo lahat. Yu Yang. Yu Yang. Yu Yang. Yu Yang.